Nasaan ako? Ano ang ginagawa ko? Isuksok mo na sa dibdib niya. Hindi ba ayaw ng babaeng to? Napakasalan ka. Ngayon, heto siya, sunod-sunuran sa atin. Pagkatapos nating magsawa, gawin natin ang sabi ni Taoje. Ipagbili sa human trafficker. Huwag. Huwag. Shen Leroux. Napunta ako sa loob ng libro. At naging kontrabidang siga sa baryo na pilit na pinakasalan ang bida. Nagandahan ang orihinal na may-ari ng katawan kay Shen Leroux. Pinilit si Shen Leroux. Pinahirapan si Shen Leroux, anak ng traidor na tumakas sa Hong Kong. Ang pamilya ng orihinal na may-ari. Pinahirapan si Shen Leroux. Mabilis na hatiin. Kung hindi matapos hatiin ngayon, bawal kumain. Sige pa. Sige na, bilisan mo na. Nagsawa na ang bida. Ibenta na niya si Shen Leroux. Dumating ang itinakdang bida, si Zhao Jianren. Iniligtas niya si Shen Leroux. Naging matagumpay siya dahil sa kanyang kaalaman sa hinaharap. Samantalang ang orihinal na bida ay nabali ang 3 paa. Naging pulubi. Namatay sa ginaw sa kalsada. Napakasama ng simula. Kung hindi ko sila kaya, lalayo na lang ako. Kailangan ko siyang maibalik ng buo sa pamilya niya. Bitawan mo ako. Anong laro-laro, nakakainis na ah. Umalis ka na. Kuya, nagkamali kami. Aalis na kami. Huwag kang lalapit. Nakikiusap ako. Huwag mo akong ibenta. Kung ibebenta mo ako, mamamatay ako para sa iyo. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto kitang hiwalayan. Nadetect na ang host na nakakatugon sa mga kondisyon para sa pagbind. Sistema ng pagpapalakas sa pamamagitan ng pagmamahal sa asawa. Matagumpay ang pagbind. Ang target ng pagmamahal sa asawa ay nabind na. Kasalukuyang antas ng pagmamahal ni Shen Leroux. Negatibo 100. Pakiusap, gawin mong kusa at maluwag sa loob ni Shen Leroux na makipagtalik sa host. Kapag umabot sa 100 ang affinity points, ay makakabalik na ang host sa orihinal na mundo at makakatanggap ng gantimpalang 10 bilyon. 10 bilyon. Nagmamaneho lang ako ng bidit. 10 buhay man ang lumipas, hindi ko iyan kikitain. Ano naman kung negative 100 ang favorability ko? Sigurado, mapapasakin siya. Lin Tao. Alam ko, hindi maganda ang background ko. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero, sabi ng tiyuhin ko, kung hindi kita papakasalan, itapon niya ang mga kapatid ko sa kabundukan para ipakain sa mga lobo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong ibenta. Kaya kong magbuhat ng mabigat, maghukay ng ilog. Kikita ako para suportahan ka. Kumita para suportahan ako. Anong klaseng asawa ito? Mas maganda pa sa mga ngayon. Ang alam lang ay ubusan ng pera ang kuya. Daan-daang beses na mas malala sa mga prinsesa. Ano? Pwede bang ibaba mo muna ang gunting? Hindi ko sinabing ibebenta kita. Ikaw, hindi mo ako ibebenta. Talaga bang hindi mo ako ibebenta? Ang dating may-ari ay isang halimaw. Gusto mong makuha ang pabor. Hindi ganoon kadali. Gayunpaman, bilang isang 21 siglo, isang advanced na kabataan na nagtatag ng negosyo. Tuta. Sino ba naman ang hindi? Ikaw. Bilisan mo, hubarin mo ang sapatos mo. Para paglingkuran ka sa paghugas ng paa. Hugasan mo ang paa ko. Hindi pwede yan. Gusto ng system na alagaan ko ang asawa ko. Hindi para sa akin ang kasiyahan. Halika, halika na. Umupo ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, pagod ka buong araw. Ipaglalaba kita, sa buong mundo. Saan ka nakakita ng lalaking naghugas ng paa ng babae? Huwag kang gumalaw. Ngayong araw, ikaw ang bride, kaya ako ang magsisilbi sa iyo. Ang kinis. Ano ang tinitingnan mo? Ayos lang. Halika, subukan natin ang tubig. Sakto lang. Tingnan mo ang amoy ng paa mo. Parang pickled mustard stem. Halos mawalan na ako ng malay. Ngayon, hindi kita lilinisin. Huwag kang matutulog sa kama. Nagsisinungaling ka. Malinaw na. Hinuhugasan ko ang aking mga paa araw-araw. Saan ang amoy? Ayokong hugasan mo pa. Hindi ka nakikinig, di ba? Maniniwala ka ba kung ibenta kita sa mga kidnapper? Talagang ang epektibo pa rin ang pagiging siga sa baryo. Mukha siyang napakabait. Pero dati sa baryo, laging nananakit siya. Impossible. Mahirap baguhin ang ugali. Siguradong nagpapanggap lang siya para mapanatag ang loob ko. At may benta ako sa mga human trafficker. Ang mga lalaki noong dekada 80 ay walang alam sa romansa. Sino ba ang makakagawa nito?
Hinugasan ko na nga ang mga paa niya. Sa tingin ko, matagumpay na ang paglalambing ko sa asawa ko. Natukoy ang target na si Shen Liru. Kasalukuyang antas ng pagtingin. -101. Host, keep it up. Oh my God. What is going on? Alice did the favorability drop. Where did it go wrong? Lin Tao. Bakit? Matulog ka na. Matulog ka na. Ang tunay niyang kulay. Lalabas na rin sa wakas. Humiga ka. Ang ganda talaga ng babaeng natural lang ang ganda. Ang ganda ng katawan at mukha niya. Mas maganda pa siya, ng daang beses kaysa sa mga babaeng retokada ngayon. Nasaan na siya? Nakatulog na pala siya. Hindi pwede. Paano kung nagpapanggap lang siya? Hindi ako pwedeng makatulog. Bakit ako nakatulog? Lin Tao. Bakit hindi niya ako hinawakan? Huwag naman. Natatakot siyang madumihan ang katawan ko, at hindi makakuha ng magandang presyo. Hindi pwede. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Hindi niya ako pwedeng ibenta. Taozi. Anong oras na ba? Tanghali na, oh. Hindi mo pa ba papapuntahin? Ang asawa mo para pagsilbihan kami. Sino yan? Bakit ang aga-aga niyo ng istorbo? Sila ang pamilya ng orihinal na may-ari. Malditang madrasta. Walang kwentang ama. Makasariling kapatid. Ang orihinal na may-ari ay bully. Ang pamilyang ito ay mga dugo. Ang masamang reputasyon ay sa orihinal na may-ari. Ngunit nang maging pilay ang orihinal na may-ari, hindi nila inalagaan. Hinayaan na lang ang orihinal na may-ari na mamatay sa lamig. Kuya, gutom na ako. Pakiusap, ipagawa mo na kay Shen Liru ng makakain. Hindi ako ang orihinal na may-ari. Na basta na lang papayag na pagsamantalahan at lokohin. Tingnan ninyo, gagawin ko kayong tatawag sa akin ng papa. Umalis na siya. Hindi pa nakakauwi. Ilang araw pa lang siyang nakakapasok sa bahay na to. Lakas na ng loob niyang magliwaliw kung saan-saan. Ang asawa, parang masa na kailangang paluin. Kapag pinalo mo ng ilang beses, susunod din yan. Taozi, ang mga magulang ni Shen Liru, ay mga traidor na tumakas papuntang Hong Kong. Ang pagpapanatili sa kanya sa bahay, ay magdadala lang ng kamalasan. Gawin natin ang sinabi mo. Humanap ka agad ng mamimili at ibenta siya. Para pandagdag sa gastusin sa bahay. Wala namang alam ang mga taong to. Pagdating ng reforma at pagbubukas ng ekonomiya, sila ay magiging mga negosyanteng taga Hong Kong na milyonaryo na. Isa pa, siya ang wife na kailangan kong alagaan ayon sa system ko. Kulang pa nga ang pag-aalaga ko sa kanya. Paano ko siya maibibenta? Huwag mo akong ibenta sa mga human trafficker. Ngayong narinig mo na. Dahil dyan, magiging prangka na ako. Hindi maganda ang background ng pamilya mo. Kung hindi lang dahil sa tiyuhin mo, na may utang na sugal kay Taozi. Akala mo ba papakasalan ka ni Taozi? Nagaling sa masamang pamilya. At isang basura. Anak. Napag-usapan niyo na ba? Ang presyo. Basta huwag mo lang akong ibenta. Kahit pagtrabahuhin mo pa ako ng parang hayop, papayag ako. Pagtrabahuhin ng parang hayop, ang ganda namang pakinggan. Sa panahon ngayon, sino ba ang gustong mag-alaga ng dagdag na tao sa bahay? Sayang lang sa pagkain. Tama ka riyan. Taozi, huwag kang magiging malambot ang puso. Tingnan mo siya. Wala siyang laman ang katawan. Kitang-kita na malas siya. Hindi makakagawa ng trabaho. Kung mananatili siya sa bahay, pabigat lang siya. Kung ako ang tatanungin, ibenta na lang siya. Kung hindi mabenta, itapon na lang. Kaya kong kumain ng kaunti. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Hindi ka na kailangang kumilos. Basta't hindi mo ako ibenta. Sa panahon ngayon, mas mahalaga pa ang reputasyon ng babae kaysa sa langit. Kahit hindi ibinenta ng orihinal na may-ari si Shen Liru, ang babaeng pinalayas ng kanyang asawa, ay hindi na rin mabubuhay pa. Ang mga hayop na ito, talagang gusto nilang itulak si Shen Liru sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, asawa kita. Hindi kita pababayaan. Sino ang mga ngahas na hindi magbenta sa iyo? Hindi ako magbebenta. Hindi ka magbebenta, tama ba? Ikaw na walang kwenta. Kailan pa sa bahay na ito? Ikaw ang masusunod. Talagang katulad ka ng patay mong nanay, isang mangmang. Kung alam ko lang,
Sana noon pa man. Isinubsob na kita sa timba ng ihi. At nilunod. Matagal ko nang hindi gusto ang ugali mo. Anak na pasaway. Noon pa man, maaga kang namatayan ang tunay na ina. Ako itong madrasta mo. Sa hirap ng pagpapalit ng lampin. Pinalaki kita. Akala mo madali. Naglakas loob ka pa talagang sampalin ako. Siya pa pala, para ipagtanggol ako. Nakipag-away sa madrasta. Hindi ba ang sabi? Siya ang pinakamasunurin sa magulang. Pinalaki mo ako. Noong 5 taong gulang ako. Itinapon mo ako sa likod ng bundok. Kung hindi ako sinagip ng grupo. Matagal na akong naging dumi ng lobo. Ang bata niya noon. Paano niya naalala ang bagay na ito? Dayu ah. Ang hirap maging madrasta. Kailangan mo akong ipaglaban. Nabaliw ka na ba? Dahil lang sa babaeng yan na anak ng kapitalista. Sinaktan mo ang sarili mong ina. Humingi ka agad ng tawad sa nanay mo. At ang panggulong babaeng yan. Ngayon din, ibebenta ko siya. Lahat ng pera ay para sa nanay mo. Bilang nakababatang kapatid, kailangan kitang pagsabihan. Ang babaeng na pangasawa mo ay para lang ibenta sa mga tagapagbenta ng tao. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Kung mananatili siya dito sa bahay, maapektuhan ang paghahanap ko ng trabaho sa lungsod. Iyon lang. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Magdilig ka ng tubig sa paa ko habang buhay. O ayaw mo? Hindi na kita kikilalaning anak. Akala mo naman gusto ko pa. Akala mo naman gusto kong maging anak mo. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Anak na walang kwenta. Nababaliw ka na talaga. Kung magsalita pa kayo, puputulin ko mga kamay nyo. Tay, kuya, nababaliw na siya. Gusto niya tayong patayin. Talaga bang ganito siya magprotekta sa akin? Hindi kaya. Mabuti siyang tao. Binabati kita, host. Tagumpay ang pag-amo sa asawa. Kasalukuyang antas ng pagtingin ni Shenliru. Negatibong 70. Naka-unlock na ang skill na pangingisda. Paglalarawan ng skill. Kahit gumamit pa ng tuwid na kawil. Makakakuha ka rin ng marami. Dahil ang mga mangingisda ay hindi kailanman uwing walang huli. Sa bahay, kaunti na lang ang pagkain. Kumuha ako ng mga ligaw na gulay at gumawa ng sabaw. Para sa iyo lahat ito. Ano to? Ang baho naman ito. Ang sarap kaya. Ang sarap kaya. Kainin mo na. Lalabas lang ako saglit. Binigyan pa ako ng gamit sa pangingisda. Manghuli ako ng isda para sa kanya. Natatakot akong baka hindi maging matagumpay ang pagpapalambing ko sa asawa ko. Ayaw mo ba sa akin? Hindi masarap ang luto ko. Kailangan kong magsikap. Baka ibenta niya ako. Ang taong ito, talaga namang naglakas loob na saktan ako. Talagang nakapag-asawa na siya. Nakalimutan na ang ina. Kung noong unang panahon lang ito, kapag pinapunta ko siya sa silangan, hindi siya mangangahas na pumunta sa kanluran. Kapag pinapalo ko siya ng aso, hindi siya mangangahas na humindi. Nga, napakapangit ng ugali. Parang tinamaan ng masamang espiritu. Mama, papa, kulang kayo sa pinag-aralan. Sa tingin ko, ginagamit ng kuya ko ang taktika. Ano ang ibig niyang sabihin? Isipin ninyo, ang pagbebenta kay Shenliru. Nasabi mo ba? Ang ingay-ingay niyo pa. Paano kung tumakas siya? Kasalanan ko ito. Nadulas lang ang dila ko at nasabi ko. Hindi naman niya kailangang manakit, di ba? Kailangan ba talagang hindi manakit? Dapat ka lang talagang saktan. Para maniwala si Shenliru na hindi siya ibebenta ng kuya ko. Tinatawag itong bitter flesh strategy sa 36 stratagems. Ang lalaking to, marunong na palang gumamit ng utak. Sa tingin ko, magiging mas mabuti na ang trato ng kuya ko kay Shenliru sa hinaharap. Bilhan mo siya ng masarap na pagkain. Bilhan mo ng magagandang damit. Sa paraang ito lang, kapag ipinagbili na natin si Shenliru sa mga human trafficker, kahit magkaroon pa siya ng pagkakataong tumakas, hindi siya magsusumbong sa mga pulis. Ito ang tinatawag sa 36 stratagems na ngiti na may nakatagong patalim. 26. Ang pinakamahusay na atake ay sa isipan. Magaling. Silintao, siya. Hindi niya ako mapipilit bilhin. Talagang malakas si Kuya Tongzi. Ang kakayahan sa pangingisda na gantimpala. Mas magaling pa kay Hikyang. Mahigit 30 kilo ang nahuli ko ngayong umaga. Ipinagbili ko sa tindahan ng gobyerno. Kumita ako ng 20 yuan. Ang daming pagkain ito. May kasama pang isda. Saan mo nakuha ang mga ito? Kinita ko yan sa pangingisda. Ano sa tingin mo? Ang lalaki mo magaling, di ba? Magaling. Kung ganoon, ako na ang magluluto. Na-trigger ang Cherish Your Wife mission. Pakiusap host, magluto ka para sa iyong asawa. Kapag natapos, may reward. Isang misteryosong malaking pakete. Bawal kang pumunta. Gusto kong magluto. Ano na naman bang nagawa ko sa kanya? Pero, marunong ka bang magluto? Ano ng problema? Hindi ka nakikinig, no?
Pinapakialaman mo na ako. Sige pa, bubugbugin kita. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Tanda ko na yan. Kahit hindi masarap, ayos lang. Isda ang hinihiwa niya. Kesa naman ako ang hiwain niya. Ang galing ko talaga, dahil sa galing kong magluto. Siguradong mapapaiyak siya sa sarap. Ang misyon na ito, napasayahin ang asawa ko. Kain na. Bakit ka nagtatagal? Masarap ba? Masarap. Hindi pa ako nakatikim ng ganito. Napakasarap na isda. Talagang gusto niya pa rin akong ibenta. Siyempre naman. Ano sa tingin mo? Napaiyak ka ba sa sarap? Kapag ako ang gumawa, dapat ay pinakamasarap sa mundo. System. Mukhang nagtagumpay na ako sa pagpapasaya sa asawa ko. Ang kasalukuyang pabor sa akin ni Shen Liru ay -130. Ano? Bumaba pa ang pabor sa akin. Ito. Ayos lang. Kumain kayo ng isda nang hindi namin alam. Anak, iligpit mo. Iligpit mo agad. Sige, sino ang gustong humawak? Hahagupitin ko ang sinumang susubo. Kung gusto nyo, manghuli kayo ng sarili nyo. Alis, 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 alis. Nababaliw na silang lahat. Hintayin mo ako. Mama, Papa, hindi na niya tayo binibigyan ng isda. Pera mula sa pagbebenta ng tao. Siguradong kanya lang lahat. Hindi pwede. Lahat ng kinikita niya ay sa iyo. Mas mabuti pa, tayo na ang unang kumilos. Ang pera mula sa pagbebenta ng mga tao ay mapupunta sa atin lahat. Ang pinsan mo sa Gomian Second Factory ay naghahanap ng kapalit na asawa. Nakalimutan ko na nga kung hindi mo binanggit. Sabi nila, kapag nagawa na ang kasunduan, bibigyan nila tayo ng 30 yuan. Magdagdag pa ng isang trabaho. Nay, yung tiyuhin mo, 50 taon na siya. Si Shen Liru ay bata at maganda. Kailangan niya ng kahit 80. Tama, tama, tama. Kung gayon, humanap tayo ng oras. Habang wala ang anak na lalaki, ibenta na si Shen Liru. Anak, kapag nangyari iyon, magiging manggagawa ka na sa syudad. Halika na. Buti na lang mayroon akong plano, Gili. Kapag nagamit ko na ang sikretong ito, si Shen Liru, ang batang ito, ay hindi makakalaban. Halika. Ito para sa iyo. Ano ito? Ano? Ito. Tinatawag itong chocolate. Mahal ito. Heto. Bakit mapait? Parang gamot. Kumusta? Masarap, di ba? Kailangan mo itong ubusin. Kung hindi, babatukan kita. Sige na, kumain ka na. Pupunta na ako sa bukid. Sasama na rin ako. Dito ka lang umupo. Huwag kang aalis. Ang kakaiba. Kahit na, mapait. Pero habang inunguya, lalong sumasarap. Hindi nakakasawang kainin. Bunso, nandito na pala kayo. Maupo na kayo. Liru. Nakahanap na si Itay ng mabuting mapapangasawa para sa iyo. Magpakasal ka na agad sa kanya. Tay, nakaasawa na ako kailin tao. Paano pa ako makakapag-asawa ng iba? Tinuring mo ang kuya ko bilang asawa. Pero tinuring ka ba ng kuya ko bilang asawa? Pinakasalan ka niya. Para lang ibenta sa mga human trafficker. Hindi ako naniniwala. Hindi niya gagawin yan. Gusto kang ibenta ng kuya ko sa liblib na lugar. Samantalang ako, naghanap ako para sa iyo ng manggagawa sa bayan. Pag pinakasalan mo siya, hindi na kailangang mag-alala sa pagkain at pananamit. Maghihintay na lang kayo para magpasarap. Paano nangyari to? Anong nangyari? Naiintindihan ko na. Siguradong kapatid ko iyon, na nagbigay sa kanya ng gamot bago pa man. Siguro, darating na ang mga human trafficker. Pampatulog. Silin tao. Talagang ibebenta niya ako. Ano pang hinihintay mo, bilisan mo. Eto na. Halika. Ito na ba ang magiging asawa ko? Tito, tingnan mo siya, 20 taong gulang pa lang. Sa edad na malambot pa, na parang pwedeng pigain. Ito lang ang hihingin ko, 80 yuan. At ang temporary job slot. Sa Gomian Factory 2. Sa ganitong kondisyon. Saan ka pa makakahanap ng ganyang kaganda at kabata na asawa? CJ, ibibigay ko na sa iyo lahat. Tungkol naman sa slot sa trabaho.
Magbubukas ng hearing ang pabrika sa susunod na buwan. Papasadya mo na lang ang anak mo para mag-report. CJ. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Anong tinatayo mo dyan? Ibuhat mo na ang tao. Sige po. Salamat, Mama. Huwag mo nang tingnan. Tao, J. Nag-iisa ka bang nagtatrabaho sa bukid? Nasaan ang asawa mo? Nasa bahay lang at nagpapahinga. Sigurado ka ba dyan? Ikaw ang nagtatrabaho sa bukid. Tapos ang anak ng traidor ay nasa bahay lang at nagpapahinga. Bakit naman? Prinsesa ba siya? Kung maglalakas loob ka ulit na banggitin sa harap ko ang salitang anak ng traidor, bubuhayin ko ang balat mo. Bakit? Hindi mo ba madalas sinisigaw yan dati? Tama. Nakipag-ugnayan na ako sa mga nagbebenta ng tao. Sabi nila, halika na kunin siya anumang oras. Tandaan mo, si Shen Liru ay babae ko. Sino mang magtangka pa sa kanya, bubuhayin ko siya. Sa edad na iyan, nag-asawa pa. Hindi ko alam kung kaninong asawa. Asawa. Nakakita ko ng malaking isda. Sa gabi, magkakainan tayo. Kakaiba. Nasaan sila? Masarap ba? Anong gusto mong kainin sa gabi? Ipagluluto ka ni nanay. Nilagang baboy. Kayo, nakita niyo ba ang asawa ko? Ang asawa mo, bakit mo siya hinahanap dito? Hindi mo siya binantayan. Si Shen Liru ay isang masamang tao. Siguradong gusto na niyang tumakas. Hayaan mo na siya. Para hindi niya tayo madamay. Kuya, kapag nakapasok na ako sa pabrika, maghahanap ako ng asawang tagalungsod para sa iyo. Saan galing to? Binili ni Mama. Binili ni Mama. Mas malinis pa ang bulsa ko kaysa mukha mo. Bibili siya nito. Sa totoo lang. Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita. Anak kang durugista ka. Gusto mo bang patayin ang kapatid mo? Bitawan mo siya. Ibinenta kami ng babaeng iyon. Sino nagbigay sa inyo ng karapatang ibenta siya? Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Hindi ba't gusto mo lang siyang ibenta? Bakit ka nagpapanggap na mabuti dito? Kahit na hatiin natin ang pera. Kung hindi ko mahanap ang asawa ko, papatusin ko kayo. Ikaw, walang utang na loob. Ikaw na bata ka. Hayop ka. Ang laki na ng ulo mo. Shen Liru. Shen Liru. Shen Liru. Shen Liru. Sistema. Binihag ang aking manugang. Bigyan mo ako ng sasakyan. Kung hindi, hindi ko na siya mahahabol. 3 pakisolusyonan ng host ang sarili. Para saan ka pa ba? Nakuha ko na. Kasama. Nasira ang sasakyan. Nga, hindi na umaandar. Kailangan pang bumalik ng alkalde sa bayan para sa pulong. Ang galing. Marunong akong magkumpuni. Hindi ba't sa Erlusi ng Honghe Village? Silin tao. Boss, huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi nga siya nakatapos ng elementarya. Wala siyang alam sa pag-aayos niyan. Sigurado ka bang marunong kang mag-ayos kasama? Imported na sasakyan ito. Hindi mo kayang bayaran kapag nasira mo yan. Huwag kang mag-alala. Kapag nasira ko ito, kinain ko ang makina mo. Batang kasama. Sige nga, sabihin mo, ano ang problema ng sasakyang ito? Ang sasakyang ito ay hindi matatag ang daloy ng hydraulic system ng makina. Nagiging sanhi ng pangunahing kuryente. Ang programa ay pansamantalang huminto, na nagiging sanhi ng pagbabalik ng kulan sa labasan. Ganoon lang kasimple. Ito ang tinatawag na profesionalismo. Hayaan mong ayusin niya. Siyempre naman. Ginamit ko na ang lahat ng profesional na termino na naiisip ko. Hindi ba't profesional? Naayos na. Subukan mo. Hindi ko akalain na itong silintao ang pasaway. Ay may kakayahan pala. Kahit mga imported na sasakyan kaya niyang ayusin. Naman, naayos agad. Ang bilis naman. Batang kasama, malaking tulong ka talaga. Kung may kailangan ka pa sa hinaharap, hanapin mo lang ako. May kailangan nga ako ngayon. Asawa ko pinatulog at binihag. Pahiram ng sasakyan mo. Sundin mo. Ano? May ganito pala. Sakay na. Kaya mo ba? Siyempre kaya.
Nasaan ito? Ang ganda naman. Sa susunod, magpapainit ako ng kumot para sa iyo, Tio. Mahal kita, Tio. Ako, sasabihin ko sa iyo, ang lalaki ko ay silintao. Hindi siya basta-basta. Pupunta siya para iligtas ako. Iligtas ka. Huwag kang mangarap. Sila ang nagbenta sa iyo. 80 piso. At isang trabaho. Lintao, hindi ko akalain na ibebenta mo pa rin ako. Kaya pala lahat ng kabutihan mo sa akin ay peke. Tulong. May tao ba dyan? Tumahimik ka. Ang gamot na ito, talagang epektibo. Taozi, ang nangyari sa pamilya mo ay napakaganda. Ang bata mo pa, iha. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, siguradong makakahanap ako ng trabaho para sa iyo. Huwag mo na akong pasalamatan. Salamat. Kailangan nga kitang pasalamatan ng mabuti. Ito ba ang balak mo? Magpapasalamat ka sa akin gamit ang bato. Ang kuripot mo naman. Hindi naman yata tama yan. Tama lang. Bakit hindi? Tamang-tama lang to pambiyak sa ulo mo. Ako ang rank 8 machinist ng State Cotton Mill no. 2, buwan ng sahod, 87 yuan at kalahati. Kinuha mo ang pera ko tapos gusto mo akong saktan. Sasalatan kita. Ano naman kung 8 antas akong mekaniko? Kung galawin mo ang asawa ko, sasaktan pa rin kita. Kunin mo na siya, ayoko na. Anong ginawa mo sa kanya? Wala lang. Naglagay ako ng pampatulog. Saglit lang, tatalab din yan. Gusto mo palang magpatulog, ha? Gusto mo palang bumili, ha? Lintao. Tumigil ka. Magre-report ako sa pulis. Gusto mong kumain ng mani. Sino ang gusto mong pakainin ng mani? Sino ka ba? Nangangahas kang pakialaman ang problema ko. Maniniwala ka ba na mawawalan ka ng trabaho? Tumahimik ka. Siya ang gobernador. Ano, bilang empleyado ng Gomian no? 2 factory, nagbebenta ka ng tao ng hayagan. Ito ay isang seryosong krimen. Ang bagay na ito ay aking seryosong haharapin. Mayor, nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng nakatagong misyon. Na-unlock ang skill na gusto kong labanan ang 10. Description ng skill. Hindi ko kayo tinatarget isa-isa. Ang ibig kong sabihin ay, lahat kayo dito ay basura. Ano? Naging super saiyan na ako. Maliit na kasama. Huwag kang mag-alala. Ang taong ito, seryoso kong haharapin. Paalala sa kwento. Host, ang pangunahing lalaking tauhan ng tadhana ay naghihintay sa unahan. Maghanda sa pagliligtas ng babae. Sirain mo ang pagtingin ni Shenliru sa bida ng tadhana. Gantimpala sa pagtapos, isang misteryosong gift pack. Sandali lang, leader. Alam ko na kung ano ang nakalimutan ko. Hindi ba ito yung ipinagbili ng orihinal na may-ari si Shenliru sa isang matandang biyudo? At iniligtas siya ni Zhao Jianren matapos itong mag-reincarnate. Iyon ang mahalagang bahagi ng pag-ibigan nila, di ba? Gago ka. Susubukan mo pa akong agawan. Ako kaya ang pumasok sa loob ng librong ito. Tingnan natin kung hindi kita mapatumba. Iho, may kailangan ka pa ba? Boss, nahihilo ang biyanan ko. Gusto ko sanang dalhin siya sa ospital. Para walang maiwan na epekto. Tama, kailangan siyang ipatingin. CJ, sakay na. Bakit ang tagal pa? Ayon sa nakita ko sa nakaraang buhay ko, ang otobiografiya ng pinakamayamang babae, si Shenliru. Siya nga pala ang binenta kanina ng buli na si Lintao. Sa matandang biyudo, Kuya Zhao. Ang tagal na nito, hindi kaya hindi na sila darating. Kuya Zhao. Si Shenliru ay isang masamang elemento. Bakit mo siya iniligtas? Tara na, mga hangal. Ang mga magulang ni Shenliru na tumakas patungong Hong Kong ay milyonaryo na ngayon. Basta iligtas ko siya, at mahalin niya ako. Kapag bumalik ang mga magulang niya para kilalanin siya, magiging matagumpay ako. Mga kapatid, manigarilyo kayo. Halika na, manigarilyo. Halika. Mga kapatid, nagsumikap kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaang masayang ang pagod nyo. Kuya, ang laki ng puso mo. Si Kuya Zhao talaga, ang bait. Maghintay pa tayo. Mga taong pera lang ang habol. Kapag yumaman na ako, sino pa ang makikinig sa inyo? Makinig kayong lahat. Ginagawa natin to para tumulong sa kapwa. Pagdating ng mga tao mamaya, sige na, bugbugin nyo sila. Pagkatapos, pupurihin pa tayo ng inspektor. Huwag kang mag-alala, kuya. Sisiguraduhin kong babatuhin ko siya, hanggang sa hindi na niya makilala ang sarili niyang ina. Gising ka na. Ang ganda ng asawa mo.
Talagang totoo ang sinabi ni Lin Anbang. Ibinenta ako ni Lin Tao sa isang matanda at pangit na lalaki. Bakit napakasakit ng aking kapalaran? Ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya sa trabaho. Kumain ka na lang. Bakit ka umiiyak? Ayos na ang lahat. Lin Tao, nakikiusap ako sa iyo. Iuwi mo ako. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para makaganti sa iyo. Kung hindi ang aking kapatid, ay magugutom. Hindi pwede. Mukhang ayos na si Liru. Pero kailangan ko pa ring isipin. Ang batang si Zhao Jianren. Talaga niya akong ibibenta. Napakawalang puso niya. Ano ang ginagawa nila? Ano pa nga ba? Mga holdeper at magnanakaw sa kalsada. Walang hiya. Sa gitna ng liwanag ng araw, naglakas loob pa silang holdupin ako. Tingnan ninyo, hindi man lang sila nagsuot ng takip. Malinaw na hindi nila kayo pinapahalagahan. Talagang walang pakundangan. Tama, kailangan nating pigilan ang kanilang kayabangan. Ito. Pinuno. Mas marami sila at may dala pa. Dumaan na lang tayo sa gilid. Kung tatakas ako habang may pagkakataon, hindi nila ako mahahabol, di ba? Kung bababa ka, mababasag ang mga binti mo. Siya. Talaga bang babaliin niya ang mga binti ko? Sila. Masasama ba sila? Naka-unlock na ako ng God-tier fighting skills. Kahit sino pa sila, wala silang laban. Ako na ang haharap sa kanila. Magaling. Hindi tayo dapat umatras. Lalo na't sumuko sa masamang hangin at masamang espiritu. Magaling na bata. May tapang. Ito na. Ang magiging pinakamayamang babae sa China, si Shen Liru. Talagang maganda. Kailangan ko siyang makuha. Lin Tao. Ikaw na hayop ka. Ipinagbili mo pa ang asawa mo sa matandang biyudong iyan. Ilabas mo siya ngayon din. Gago ka. Tingnan natin kung paano kita paglalaruan hanggang mamatay. Hindi ko talaga siya kayang pakawalan. Masyadong malaki ang ibinayad niya. Ang galing mo talagang bata ka. So you wanted to reveal my identity. To win without fighting. You are smart. This old, ugly, widowed man really is a toad wanting to eat swan meat. I advise you to release them quickly, or else, isasama na rin kitang pagbabayarin. Teka, naibenta ko na ang taong ito sa kanya. Kung gusto mo siyang bubugin, gawin mo. Ano namang pakialam ko? Akala ko ba ay siga ka rito sa baryo? Duwag ka rin pala. Pagkatapos ko sa kanya, mamaya na kita kakausapin. Mukhang naparito ka para umamin ng pagkakamali. Hindi ko akalain, Comrade Xiaolin, na hindi ka lang magaling magkumpuni. Magaling ka rin sa pananalita. Nagawa mong pigilan ang mga bandido. Talentado ka nga. Nagawa ninyong itigil ang krimen. Magaling iyan. Halika dito. Bilisan mo. Huwag mong gagalawin ang asawa ko. Papatusin kita. Ang tapang mo, mabuti na lang hindi ako tumakbo kanina. Kung hindi, talaga namang babaliin niya ang mga binti ko. Hintayin mo ako. Umalis na lahat. Okay lang, maaaring makatakas ang monghe. Pero hindi ang templo. Kilala ko sila. Sila ang mga manggagawa sa pabrika ng koto ng county. Zhao Jianren. Pupunta ako sa bayan. Hayaan na lang natin ang pulis na hulihin sila. Tara na. Mauuna na tayo. Ayos na. Papasok na tayo sa bayan. Nakakatakot talaga ang itsura niya noong nananakit siya. Mukhang wala na akong magagawa kundi hayaan siyang ibenta ako sa matandang iyon. Kasama. Salamat. Kung hindi dahil sa pagtulong mo, sa pagkakataong ito, siguradong napahamak ako. Huwag naman. Tungkulin ko lang ang tumulong. Kaibigan. Walang anuman. Hindi, later. Ako. Ipinagbili niya ako sa halagang 10 piso. Tama. Hindi maganda ang aking pinagmulan, pabigat lang ako sa kanya. Hindi ako kasing halaga ng 10 piso. Pagkatapos ng pagsusuri sa katawan bukas, bumili ka ng ilang magagandang damit para sa bagong asawa mo. Para mawala ang kaba niya. Kung ganoon, hindi na ako mahihiya. Kapag binilhan ko si Liru ng ilang damit, siguradong matutuwa siya ng sobra. Siguradong magtatagumpay ako sa paglalambing sa asawa ko. Kaibigan. Sino ang nagbenta sa asawa mo? Sino ba? Kahit na hindi dapat ipagkalat ang kahihiyan sa pamilya. Pero dahil tinanong mo, sasabihin ko sa iyo, sila ang aking mga magulang.
Ano ang iniisip mo? Ngayon, dahil mahina ang kamalayan ng mga kababaihan sa probinsya sa kanilang karapatan. Marami pa ring kaso ng pagbebenta ng kababaihan. Dahil dito, kapag naharap tayo sa mga iligal na gawain, dapat lang natin silang parusahan ayon sa batas. Kahit pa magulang ko sila, hindi pwede. Tutal, mga magulang naman sila ni Lintao. Hindi naman akin yan. Malinis na mahuli. Maliit na nasyonalista. Mataas ang iyong kamalayan. Kapag malinaw na ang kaso, ako mismo ang magdadala ng pulis. Para hulihin sila. Hayaan na lang. Siguro ito na ang aking kapalaran. Bakit umalis na ang sasakyan? Makikita rin naman natin sila ulit. Halika na. Dadalhin kita para ma-check. Bibilhan kita ng 2 bagong damit bukas. Tama, ang mga tagalungsod kapag nagpapakasal. Lahat ay kailangang magpa-prenuptial check-up. Bumili ng damit na isusuot sa pagpapakasal sa matandang biyudo. Lintao. Buhay man ako, sa iyo ako. Patay man ako, sa iyo ang kaluluwa ko. Kahit ano pa ang gawin mo sa akin, wala akong reklamo. Pero, may 2 akong nakababatang kapatid. Kailangan mo talagang alagaan sila para sa akin. Ano nang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, ang iyong mga kapatid. Ipagkakatiwala mo sa akin. Tara na. Malala ang malnutrisyon ng iyong manugang. Sa ganitong kahinaan, gusto niyang mabuntis. Mahirap. Kaya pala noon, ibenta niya ako sa isang biyudo. Sa tingin niyo ba ay mahirap akong manganak? Kaya hindi ako maibenta ng mahal. Kung sana ay nakapanganak ako ng lalaki, mananatili kaya siya sa akin. Huwag kayong mag-alala. Bata pa naman ang babae. Mapapawi pa ang lahat. Kung gayon, paano ito gagaling? Pinakamaganda ang ginseng. Mga bagay na nakapagpapalakas ng ki at dugo tulad ng reishi mushroom. Kapag lumakas na ang ki at dugo, magiging regular ang buwan ng dalaw. Natural na magiging fertile. Hindi ba't siguradong madadagdagan na naman ang approval rating? Huwag nang banggitin ang velvet antler at dugo ng usa. Kahit dragon liver at phoenix marrow pa yan. Gagawa ako ng paraan para makuha ko. Kasama, ito. At yun. Kunin mo lahat yan at ipasubok sa asawa ko. 850 itong damit. 1530 itong jacket. 20 palda. Talaga bang gusto mong mas mahal pa sa akin? Hindi niya ako mabibili. Isabit mo para masubukan ng asawa ko. CJ. Binilhan niya ako. Ano na naman ang gusto niya? Tingnan mo. Ang ganda ng suot ng manugang ko. Ang ganda talaga ng damit na ito. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na nakasuot ako ng bago. Dahil mabuti siya sa akin. Kahit ibenta niya ako, hindi ko siya dapat sisihin. Tignan mo, naiiyak na siya sa sobrang pagkaantig. Siguradong epektibo ang paglalambing ko sa kanya ngayon. System bro. Tingnan mo nga kung kumusta na ang progress ng pang-aakit ko. Natukoy ang target na si Shen Liru. Kasalukuyang antas ng pagtingin. Negative 140. Host, kailangan mo pang magsumikap. Mas mababa pa sa initial value. Sayang lang ang pagmamahal ko sa kanya. Ano ba talagang nangyayari? System, nasira ka ba? Host, walang problema ang system. Huwag mo na akong pagbintangan. Ingat, baka makuryente ka. Huwag. Baka naman ang babaeng ito ay gawa sa yelo. Yung tipong hindi mapapainit. Hindi ako naniniwala dyan. Isa-isa. Bibilhin ko lahat. Sige po. Ang galing lumaban ni Lintao. Pero ano naman kung magaling siya? Tatawag na lang ako sa pulis. Basta mailigtas ko si Shen Liru. At mapalapit sa kanya. Siguradong unlad na ako. Ito ang tamang paraan para sa isang muling nabuhay. Hindi ako tumawag ng pulis. Bakit? Bakit nandito ang mga pulis? Nasa Shijiji Commune ka ba? Kaninang hapon para mang-hold up. Hindi. Hinarang namin sila, pero hindi pagnanakaw. Tumutulong kami sa nangangailangan. May isang matanda at pangit na biyudo. Gusto bumili ng asawa. Sino ang tinutukoy mong matanda at pangit? Sir. Kapatid na inspektor. Siya po iyon. Ngayon, kasama niya ang isang nagngangalang Lintao para manakit. Dapat ninyo silang arestuhin. At ipabaril. Tingnan mo nang mabuti. Sino ako? Ikaw nga ang mayor. Pinamunuan mo ang mga manggugulo. Sa harap ng lahat, nagnakaw na may armas. At naglakas loob na saktan ang opisyal ng gobyerno. Hintayin mo, mabulok ka sa kulungan. Ako, nalinlang ako ng batang iyon. Mayor,
Isa lang itong pagkakamali. Si Lin Tao ang nagsabing kidnapper ka raw. Kaya kita sinaktan. Pagkakamali lang ang lahat ng ito, Mayor. Tumigil ka. Isinakripisyo ni kasamang Lin Tao ang sarili niya para protektahan ako. Sa tingin mo ba ay ipapahamak niya ako? Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Mayor, I am telling the truth. We heard Lin Tao was selling his wife. That is why we came to stop him. Are you taking me for a fool? Comrade Lin Tao chased for over 10 miles of mountain road to get her from the traffickers. Nailigtas ang kanyang minamahal. Paano mo ibebenta ang iyong asawa? Totoo talaga. Sinusubukan mo lang akong siraan. Tapos na. Hindi lang hindi ko nakuha ang pabor ni Shen Liru. Naging bandido na rin ako sa kalsada. Magtatagumpay pa ba ako sa buhay? Matapos mo akong ibenta. Bakit mo pa ako dinala pa uwi? Mapanuri ba talaga ang mga tagalungsod? Na kailangan pang maghintay ng swerteng araw bago sunduin ang mapapangasawa. Lin Tao. Ngayong araw ay dinala mo ako sa doktor. At pinagbili pa ng mga bagong damit. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang asawa ko. Hindi ba't dapat lang naalagaan kita? Sa ganitong sitwasyon na. Tinatawag mo pa rin akong asawa. Kung hindi kita tatawaging asawa, ano ang itatawag ko sa iyo? Hindi. Ibenta ba kita? Kailan ko naman ibebenta? Gusto kitang alagaan. Kung ibebenta kita, sana tamaan ako ng kidlat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi maganda yan. Hindi niya ba talaga ako ipinagkanulo? Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil itinuturing niya akong parang asawa. Lin Tao, kunin mo na ako. Babala, ang kasalukuyang antas ng pagtingin ni Shen Liru ay negatibong 120. Kung pipilitin ng host na makipagtalik, buburahin ng system ang host. Putang ina. Ito ay entrapment. Saan ka pupunta? Ang batang ito, kami ay iisa ang puso. Niloloko niya ako. Mabuti na lang at matatag ang loob ko. Kung hindi, nahulog na sana ako sa patibong ng babaeng to. Shen Liru, tapat kitang itinuturing na asawa. Tungkol sa bagay na iyon, hihintayin ko kung kailan mo gugustuhin. Pag-isipan mo munang mabuti. Bakit ayaw niya akong kunin? Baka naman ako lang ang nag-iisip ng malayo. Ibenta pa rin niya ako. Hindi ako ibinenta ni Lin Tao ngayon. Pero hindi ko alam kung gaano pa katagal niya ako mapapanatili. Mahina ang katawan ko. Hindi ako pwedeng magkaanak. Kailangan kong magtrabaho ng mas mahusay. Mamaya na. Kailangan niyang maramdaman na may silbi ako. Ipakita natin sa kanya. Kahit ano pa ang mangyari ngayon, bubungkalin natin itong lupang ito. Para mas marami tayong puntos. Malaki ang dibdib, maliit ang baywang. Maputi at makinis. Siguradong masarap laruin. Ang babaeng ito, buong araw nagbubungkal ng lupa. Talagang kakaiba, hindi siya nasusunog sa araw. Tulungan niyo akong magbantay. Mauuna na akong pumasok para maglibang. CJ. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Kung malaman ni Lin Tao, sasaktan ka namin. Ano ang gagawin mo? Sinabi niya kanina, na ibabalik ka. Para paglaruan namin. Hindi ka ibebenta sa mga kidnapper. Basta paglaruan ka lang. Huwag kang lumapit. Bigyan mo na lang ng 2 o 3 barya. Hindi mangyayari yan. Sinabi niya sa akin kagabi, aalagaan niya ako. Hindi niya ako ibebenta. Aalagaan ka niya. Nagsisinungaling lang siya sa iyo. Hindi mo ba naisip? Ang payat-payat mo. Hindi ka makakapagtrabaho. Hindi ka rin makakapanganak. Pakakasalan ka ba niya? Sigurado. Huwag kang lalapit. Ibebenta ka lang niya para kumita. Tapos bibili siya ng ibang asawa. Nga, siguradong gusto niya ng anak. Paano niya ako magugustuhan? Siguradong niloloko lang niya ako kagabi. Dati pa ginagawa ni Lin Tao yan. Marami na siyang nasira. Mga dalaga at may asawa, ginagawa niyang patutot. Kung hindi, may pera siyang pambili ng pagkain at pampatayo ng bahay. Huwag kang lalapit. Bastos ka. Lalaki ang sinampal mo. Ngayon, sisiguraduhin kong mapapanagot kita. Zhang Qiang. Bitawan mo ako. Lin Tao. Sa wakas dumating ka na. Sa wakas dumating ka. Ayos lang, ayos lang. Nandito ako. Lin Tao. Baliw ka na ba? Para sa isang Anmenzi, sinaktan mo ang sarili mong kapatid. Sino ang kapatid mo? Hindi ko sinabi. Huwag mong galawin ang asawa ko. Akala mo ba hindi ko sinabi? Lin Tao. Baliw ka na talaga. Sinabi mo dati na pakasalan mo si Shen Liru. Para lang paglaruan namin. Basta may bayad. Pwede na kahit ano. Ang cute naman ng orihinal na may-ari. Pati asawa ibinenta. Hindi.
Sabi yan ng orihinal na may-ari. Ano pakialam ko? Kailan ko sinabi yan? Ang asawa ko ay isang diwata. Kayo ang mga cute na kayang hawakan. Lintao. Lintao, kung sasaktan mo pa ako, talagang magagalit ako. Mga kapatid, lumabas kayo. Lintao. Tawagin kitang kuya. Tawagin kitang kuya tao. Kung hindi ka igagalang, isa kang basahan. Masakit talaga. Ngayon, luluhod ka sa akin at hihingi ng tawad. O kaya, hayaan mong paglaruan ng mga tropa ang asawa mo at kalimutan na natin ang nangyari. Kung hindi, papatayin ka namin. Huwag, Lintao. Mapapatay ka nila. Ayos lang. 10 pa ang dalhin nyo. Ibabagsak ko pa rin sila. Nagmamayabang ka ba? Ilan ba ang kaya mong talunin? Hindi pa namin alam. Mga tropa. Tao J. Tao J. Nagkamali ako. Si Shen Leroux iyon. Sabi niya gutom na siya. Pumapayag siyang magpahawak. Bali na. Lintao. Ang tiyuhin ko ay isang kapitan. Hahamon mo akong saktan. Isasama kita sa kulungan habang buhay. Lintao. Huwag. Huwag mo nang ituloy. Lintao. Huwag mo nang ituloy. Ayokong makulong ka. Tito, akala mo ba binti lang ng pamangkin mo ang sinasaktan niya? Ang totoo, mukha mo ang nilalapastangan niya. Sa buong pangkat. Sino ba ang hindi nakakaalam na tito kita? Si Lintao. Wala talaga siyang respeto sa'yo. Ang tinutukoy mo ay ang makabayang negosyante. Anak ni Shen Jiangwu. Shen Leroux. Yung anak ng trader na tumakas sa Hong Kong. Qiang Zi. Ngayon, siya ay hindi na anak ng trader. Ngayon, siya ay ang anak ng isang negosyanteng makabayan sa Hong Kong. Ay isang dalagang mayaman. Ano? Ordinaryong tao. Hindi pa alam. Narinig ko. Ang kanyang mga magulang sa Hong Kong ay nagtayo ng negosyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Malapit na ang kabaligtaran na pamumuhunan. Pagdating ng panahon, baka pati ang alkalde ay personal na tatanggap. Kung pakakasalan ko siya, hindi ba't unlad ako? Inom. Uminom ka ng tubig. Ang ganda ng pagliligtas ng bayani sa dalaga. Ang gwapo ko talaga. Tongsi, bro. Sa tingin ko, matagumpay ko na siyang napaibig, di ba? Na-detect ang level ng pagtingin ni Shen Leroux. -150. Kaya mo yan, host. Walang kwentang bagay. Ano bang silbi mo? Lintao, parang awa mo na. Parang awa mo na, wag mo akong piliting maging pukpok. Huwag kang mag-alala, magtatrabaho ako ng extra. Ako na ang magpapalaki sa mga kapatid ko. Hindi kita bibigyan ng kahit anong pasanin. Lintao, gising na, gising na. Hindi naman ikaw ang sinasabi ko. At saka, hindi naman ako pagong na mahilig magsuot ng berdeng sombrero. Lintao. Ako, hindi ko inakit si Zhang Qiang. Hindi ko inakit si Zhang Qiang. Maniniwala ka sa akin. Alam ko na. Asikasuhin mo na ang dapat mong gawin. Ayaw na ba niya sa akin? Ano ba ang nagkamali? Bakit itong goodwill value ay hindi man lang tumataas? Ito na ba talaga ang tinatawag na tuta sa pag-ibig? Lalapitin mo hanggang wala ka nang matira. Naintindihan ko na, kaya pala siya ay walang alam at pabaya. Palaging nagnanakaw. Kakaiba kong magugustuhan ni Shen Leroux. Ang ganitong tao. Hindi ako katulad niya. Ang meron ako ay lakas at paraan. Marunong ako sa auto repair, electrical work at pagmamaneho. Sa panahong ito ay isang magandang oportunidad. Ang aking mga kasanayan ay gagawing madali ang pagkakakitaan sa lungsod. Baka makahanap pa ako ng trabahong pangmatagalan. Siguradong mamamangha siya. Sige, gagawin natin yan. Pagkain. Luto na ang pagkain. Hindi na ako kakain. May pupuntahan lang ako. Ayaw na ba niyang manatili sa piling ko? Tingnan nyo, lapit na kayo. Bumibili at nagkukumpuni ng mga lumang TV at radyo. Marunong ka bang mag-ayos ng radyo? Naman. Ano man ang problema, dalhin mo lang dito. Sigurado akong maayos ko. Bata pa. Wala namang alam, pero magaling magyabang. Ito ay isang mamahaling bagay. Kung masira mo ito, malamang na isa kang manloloko. Dalhin mo lang dito. Kung masira ko ito, ibabalik ko ang buong bayad sa iyo. Huwag kang umalis.
Tingnan mo ulit. Huwag mong maliitin ang bata. Malaki ang kanyang kakayahan. Mga radyo at telebisyon. Hindi lang siya marunong magkumpuni. Kahit mga sasakyan kaya niyang kumpunihin. Totoo ba yan? Kaya niyang kumpunihin ang mga sasakyan. Baka naman may bayad to. Ito. Ang driver ni County Chief Lee. Hindi nagsisinungaling. Noong nakaraang araw lang. Sa Shijiji Commune. Nasira ang sasakyan ng County Chief, di ba? Pinaghirapan kong ayusin pero hindi ko nagawa. Pagkaumpisa pa lang ni Kobayashi. Agad niyang naayos. Magaling. Kukunin ko na ang radyo ko. Sandali lang. Mayroon din kaming telebisyon. Kukunin ko rin. Naayos na. Sige na nga. Magkano naman? Itong maliit na sira. Bigyan mo na lang ako ng piso. Mura na yan. Tingnan mo itong telebisyon ko. Hindi na umiilaw ang telebisyon ko. Huwag kang mag-alala. Isa-isa ko itong aayusin. Siguradong maayos ko lahat para sa inyo ngayon. Sige, binata. Halos katumbas na ito ng 2 buwang sahod ng mga manggagawa. Kuya, bakit hindi ka pa umaalis? Hinihintay ko lang na matapos ka. May kailangan ka ba? Ang gobernador, pinapasabi sa akin na sabihin sa iyo. Inamin na niyang Haifeng ang lahat. Talagang sila ang nagbenta. Ngayong gabi, ang mga kasama sa County Public Security ay huli na sa kanila. Mga walang pusong tao talaga. Sinong naglakas loob na ibenta ang asawa ko? Dakpin, huwag kang mag-atubiling gawin iyon. Anong oras na ba? Bakit hindi pa bumabalik si Lintao? Hindi kaya may nangyari sa kanya? Hindi pwede, kailangan ko siyang tingnan. Lintao, bumalik ka na. Kapitan, bakit kayo nandito? Nasaan si Lintao? May kailangan si Lintao kaya lumabas siya. Wala siya sa bahay. Liru. Alam kong napilitan ka lang. Napakasalan si Lintao. Magpakasal kay Zhangqiang. Hindi, ayoko. Liru. Mahal kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasayangin tulad ni Lintao. Sumama ka na sa akin. Mabuti ang ituturing ko sa iyo. Kapitan. Kusa ko itong ginawa. Hindi ako pinilit ni Lintao. Kusa akong nagpakasal sa kanya. Napakawalang muwang ng batang ito. Lintao. Lintao, bakit ngayon ka lang nakauwi? Naku. Naging kampante ako. Nakalimutan ko ang panahong ito. May mga militya at may baril ang mga tao. Tulungan mo ako, kapatid. Bigyan mo ako ng kakayahang. Saluhin ang bala gamit ang mga kamay. Sasaluhin ko ang martilyo mo. Dati hindi mo pinapahalagahan ang asawa mo, ngayon nagmamadali ka na. Nakuha mo ang nararapat sa iyo. Tama lang. Hindi, ikaw. Hindi kita pinipilit. Kapitan. Talagang kusang loob ako. Huwag ninyo siyang hulihin. Kahit pakusa kang nagpakasal kay Lintao. Pinaplano ka naman niyang ibenta araw-araw. Ang human trafficking ay may katapat na pagkakakulong. Huwag. Ano ang nakatago riyan sa loob? Kapkapan. Tatay ni Mama, pera. Mahigit 6 na po. Kung hindi ito galing sa mga human trafficker, ito ay kinita ng mga iligal na negosyo. Mahigit 6 na po. Kung hindi ito galing sa mga human trafficker, ito ay kinita ng mga iligal na negosyo. Kabayuan. Ito ang pinaghirapan ko. Anong pinagkakakitaan mo? Wala. Paano ka kumikita? Gamit ang bibig mo. Hindi pa namin alam kung ano ka. Buong araw, puro ka nakaunang kung ano-ano. Ito ay iligal na pinagkakitaan. Ibalik mo sa akin ang pera. Maaari kong patunayan. Ito ang pera niya sa pagbibenta ng tao. Nasaksihan ko mismo. Hindi ko akalain na nakahanap agad siya ng bagong mamimili. Anak, sabi ko na sa iyo noon pa man. Ang pagiging tao, maging matino ka naman. Pinili mo pang tahakin ang masamang landas. Mukhang hindi mo na maitatago ang pagbibenta mo ng tao. Tamang-tama, papasok ang kuya mo para sumalo ng sisi. Nakakahiya na may kuya akong gaya mo. Tignan mo. Maging ang mga magulang mo ay lumabas para ituro ka. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ba masakit ang konsensya mo? Ito ang tawag namin sa pagpuksa sa sariling pamilya para sa kabutihan. Kaya pala noong una, sinabi ni Mayor Lee na hulihin kayo. Nagdadalawang isip pa ako. Hindi ko kayo mapapatawad. Huwag. Magkagulo. Bitawan mo ako. Hindi ba, siya yung bumili sa akin noon? Siya, bakit siya nandito? Sino ka ba?
Gusto kong hulihin kung sino ang gusto ko. Sa aming team. Ang pangatlong tiyuhin ko ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isang kapitan lang naman. Ang laki ng kapangyarihan mo ah. Manahimik ka nga. Siya ang alkalde. Nagkaintindihan lang po tayo na po. Ito. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Huwag niyo na po kaming intindihin. Pakawalan niyo na siya agad. Punong bayan, nakatanggap lang din kami ng ulat. Nanangkidnap daw si Lintao. Kaya namin siya hinuli. Tama po. May nagbebenta talaga ng tao dito. Pero hindi si Lintao. Kundi si Lindeo. Si Lexiuli. Si Lin Anbang. Mahal na hukom, hindi po kami ang may sala. Nagkakamali lang po kayo. Talaga naman kayo. Hindi naniniwala hanggat hindi nakikita ang katotohanan. Dalhin sila dito. Sila ang tatlo. Sila ang nagbenta sa akin ni Shenliru. Ikaw. Nagkakamali pa rin ba? Boss. Lagi akong tapat at masunurin. Kasalanan to ng babaeng iyan. Boss. Ginawa lahat yan ni nanay ko. Huwag niyo akong hulihin. Gusto ko pang maging manggagawa at magtayo ng bansa. Pagbebenta ng tao ay malubhang krimen. Pumunta kayo sa kulungan at magbago na kayo. Halika na. Dahil lahat naman ay hindi pagkakaintindihan, hindi na kami mangugulo. Tama. Sandali. Mayor Lee. May nagtutok kanina ng baril sa amin. At gusto pang agawin ang asawa ko. Kaming mga mamamayan ay nasasaktan na. Bilang isang kapitan. Nananakot ka ng mga tao gamit ang baril. Siguro madalas mo na ring perwisyuhin ang mga tao rito, no? Ako. Dakpin mo. Imbestigahan mo ng maigi. Lintao. Magkapatid tayo, di ba? Tulungan mo naman akong makipag-usap. Umalis ka nga dyan. Qiangzi. Halika. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong imbestigahan ko ito. At mabibigyan kayo ng katarungan. Ikaw. Hindi mo ba talaga naisip na ibenta ako? Yung pera mo ba? Saan galing? Kinita yan ni Lintao. Sa pag-aayos ng makina. Diyata. Mahal na mahal ka ni Lintao. Paano kanya ibebenta? Dinukot ka niyang Haifeng. Para iligtas ka, hinarang niya pati ang sasakyan ko. Kamrad Lintao ay isang mabuting lalaki. Dapat mo siyang pahalagahan. Mayor, ihahatid ko kayo. Habang nandito ako, sino ang magtatangkang saktan ka? Kunin mo lahat at ipasukat sa asawa ko. Shenliru, mahal na mahal ka niya. Pero ikaw, putya, hindi kaya nabaliw na sa takot ang babaeng to? Hindi ba mas mahirap na siyang paamuhin yan? Lintao. Paumanhin, ako ang nagkamali sa pagkakaintindi sa iyo. Binabati kita, host. Host 666. Nakita si Shenliru. Nadagdagan ng 200 ang iyong pagtingin. Kasalukuyang pagtingin. 50. 3 beses na bonus sa lucky draw. Ang iyong karisma ay walang hanggan. Talagang pinakamahusay ka sa mga lalaki. Hindi ko naman ginawa ang kahit ano. Ang affinity score ay tumaas na sa 50. Nasisiraan na ba ng bait ang system? Lintao, ikaw ay mabuting tao. Binigyan niya ako ng friend zone card. Hindi ba't parang minamaliit na ako? Talagang mahirap intindihin ang babae. Ikaw ang mabuting tao. Huwag mong sayangin ang oras ko sa pagbibilang ng pera. Galit pa rin ba siya sa akin? Lintao, marumi na ang damit mo. Hubarin mo na, lilinisan ko. Hindi na. Lintao, nagugutom ka na ba? Magluluto ako para sa iyo. Hindi na. Lintao, pagod ka na buong araw. Paano kung mag-message ako para sa iyo? Ganito na ang trato kapag 6 na po na ang affection points. Paano pa kung umabot na sa 100? Masarap. Sobrang sarap. Lintao. Bakit parang ang weird niya? Huwag mong sabihin, na-shock siya kanina. Bumalik ka na sa sarili mo, Lintao.
Lintao. Lintao. Bakit mo ako kinukurot? Lintao. Akala ko. Akala ko ang kaluluwa mo ay ninakaw ng Diyos ng kasamaan. Maging matapat ka. Kung hindi, papatayin kita. Lintao. Simula ngayon, nandito tayo. Maganda ang buhay natin. Sistema. Sinabi mo lang, hindi pwedeng magkasama sa kwarto kung hindi pa 100 ang affection points. Hindi mo sinabing bawal ang iba, di ba? Mukhang totoo nga. Kung gayon, kukunin ko muna ang interes ko. Ang tamis ng bibig ng batang ito. Bilisan mo na ang pagbibigay ng premyo. Hindi na ako makapaghintay. CJ, host, simula na ang raffle. Binabati kita, host, nanalo ka ng skill. Paghahanap ng kayamanan sa kabundukan. Malaking pakete ng merienda. Paghahanap ng kayamanan sa bundok. Ginseng, reishi mushroom, o anumang hindi kilalang kayamanan. Anuman ito, akin itong kukunin. Noong nakaraan, sinabi ng doktor, na kailangan ng ginseng at reishi mushroom para mapalakas ang katawan ni Liru. Tamang-tama, susubukan ko ang bagong skill. System. I activate ang skill na Wild Treasure Hunting. Matagumpay na na-load ang skill. Ngayon, magkakaroon na ng masustansyang pagkain si Xia Ururu para lumaki. Gutom na ang mga kapatid ko maghapon. Hindi ko rin alam kung itong pagkain, sapat na ba? Bakit ka nandito? Nakaulam ka na pala. Pinagkasal kita ng maayos. Hindi ba dapat? Pasalamatan mo ako ng husto. Tito, ako po. Wala akong pera. Shen Leroux, huwag mong kalimutan noong tumakas ang mga magulang mo papuntang Hong Kong. Sino ang nagpalaki sa inyong tatlo? Ngayong matapang na kayo. Pati ang sinasabi ng tito nyo ay hindi nyo napakikinggan. Pero, wala ka namang ginawa para sa amin. Sa akin at sa mga kapatid ko. Umakyat sa bundok para mangalap ng gulay. Kukunin nyo pa ang sa amin. At sasaktan pa kami. Huwag ka ng madaming satsot. Kung hindi magbabayad, itatapon ko ang 2 anak nyo sa bundok para kainin ng mga lobo. Ikaw, hindi ka ba natatakot na uwiin ng lalaki ko at babatukan ka? Ikaw ang dapat matakot. Araw-araw, ninanakaw mo ang bigas nila, tapos pinapakain mo pa ang 2 pasaway na iyon. Tingnan natin kung hindi kanya babatukan. Hindi gagawin yan ni Lintao. Sa mga tunay niyang magulang, patayin silang lahat. Para sa iyo, isang estranghero. Mas mabuti ba iyan? Bigyan mo ako ng pampatahimik. Kung hindi, sasabihin ko kay Lintao, hindi ko ginawa. Lahat ito ay akin. Pinag-ipunan ko mula sa rasyon ko. Sino namang maniniwala? Tingnan mo pag sinabi ko kay Lintao. Tingnan natin kung paano kanya pagbabayarin. Tito, hindi ka pwedeng pumunta. Huwag mong sabihin kay Lintao. Papatayin ako ni Lintao. Lumayas ka. Tumigil ka. Sa wakas ay nakabalik ka na. Ang batang to, napakawalang hiya. Nagnanakaw ng pagkain para ipakain sa mga kapatid niya. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Galit na galit si Lintao sa mga traidor. Siguradong bubugbugin niya si Shen Liru hanggang mamatay. Lintao, hindi ko ginawa yun. Ito ay mula sa sarili kong ipon na rasyon. Nahuli ka na sa akto. Nangangatuwiran ka pa. Xiao Tao. Kung maglakas loob siyang magnakaw ng pagkain ngayon, bukas magnanakaw na siya ng tao. Saktan mo siya ng todo. Talunin mo siya hanggang sa sumuko. Para malaman niya kung sino ang tunay na makapangyarihan. Buti na lang at dumating ka, mahal kong matanda. Bigyan mo ako ng maraming pabor. Sigurado ka bang gusto mong kumilos ako? Si Shen Liru, nang pakasalan ka niya, ay naging iyo na. Bahala ka ng manakit. Bugbugin mo siya hanggang gusto mo. Tapos mag-inuman tayong 2. Lintao. Hindi ko dapat kinuha ang bigas sa bahay. Dapat lang nasaktan ako ni Kuya Tao. Kapag sinampal siya ni Lintao, hindi ba siya ikot ng 3 beses? Buti nga sa kanya. Ayaw mong bigyan ako ng pera. Pamangkin kong lalaki, subukan mo akong saktan ulit. Napakalaki ng loob mong guluhin ang asawa ko. Binigyan ba kita ng mukha? Naniniwala ka ba na papaluin kita hanggang mamatay? Pamangkin kong lalaki. Hindi, Kuya Tao. Nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob. Nagdagdag ng 5 puntos ang paghanga ni Shen Liru. Kasalukuyang paghanga. 65. Talaga. Ang pagpapahalaga sa asawa ay kailangang ipakita sa gawa. Ipagpatuloy ang pag-ipon. Asawa, ito Pinitas ko ito sa bundok para sa iyo. Wild ginseng.
Napakalusog nito. CJ, iluluto ko ito para sa iyo. Kumain ka ng marami. Hindi niya sinunod ang utos ni Tio na bugbugin ako. Pinapakain pa ako ng ganito kasarap na pagkain. Ang bait niya talaga. Nadagdagan ng 5 ang favorability ni Shenliru. Kasalukuyang favorability. 70. Mahal ko, aking sinta. Dagdagan mo pa sana ang puntos, pwede ba? Napakabait niya sa akin. Kaya ibibigay ko itong tinapay sa mga kapatid ko. Siguro papayag siya. Kuya Tao, itong tinapay, pwede ko bang ipakain sa mga kapatid ko? Bawal kumain. Ang dumi na ng tinapay na iyan. Siguradong magtatae ka kapag kinain mo yan. Kasalanan ko. Napakabuti ni Kuya Tao sa akin. Pero nag-abuso pa ako. Patawad. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin to. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko. Pupunta na ako kay Yuho. Hindi. Alam mo kung ano ang alam mo. Xiao Zhao, nangako ka pa. Na mabubuhay muli ang pabrika ng tela. Kaya kita inilabas. Mas mabuti kung may paraan ka talaga. Hindi natatagal ang negosyo. Sa nakaraang buhay, isa lang akong mekaniko. Hindi ko alam ang tungkol sa pamamahala. Sapat na sa akin na linlangin ka para makalabas ako. Si Shenliru at ang kanyang pamilya. Ang mga magulang niyang negosyante sa Hong Kong ay malapit nang umuwi. Basta makuha ko lang si Shenliru. Magiging matagumpay na ako. Director, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang gawain. Naaalala ko na sa araw na ito sa nakaraang buhay ko. Ay ang araw kung kailan. Nalason ang mga kapatid ni Shenliru. Basta mailigtas ko lang. Ang 2 batang iyon. Hindi ba dapat si Shenliru ay magpasalamat ng lubos sa akin at magkusap ang lumapit sa akin? Napakapagtataka naman ito. Ang bait-bait ko na kay Shenliru nitong mga nakaraang araw. Pero itong favorability bar ay parang nakapako na. Hindi man lang tumataas kahit konti. Kuya, gutom na ako. Sandali pa. Hindi pa siya umaalis. Sistema. Zhao Jianren. Ang eksena kung saan siya nagligtas ng 2 bata. Malapit na ba? Tama, host. Parang pinadala talaga ng langit. Kapag naayos na natin itong 2 bata, hindi ba tataas ng husto? Ang pabor sa atin ni Shenliru. Sa wakas, umalis na sila. Tara na, hanapin natin si ate. CJ, hanapin natin si ate. 2 bata, naghintay sa akin dito. Masamang tao. Hanggang kailan mo kami titigilan? Kayo 2, ipasahin niyo ang balikat ko, at tawagin mo akong kuya. Hindi kita tatawagin kuya. System, buksan ang snack gift pack. Masamang tao. Huwag mong subukang suhulan kami ng mga matatamis na bagay. Kuya Bayaw, ayos lang ba ang ganito? Ayos lang, halika. Kumain ka. Sigurado ka bang hindi ka kakain? Mas gugustuhin ko pang magutom, kaysa kumain ng kahit ano mula sa'yo. Ang bango, kuya. Ang bait ni kuya, binigyan niya tayo ng napakaraming masasarap na pagkain. Halos karapat dapat siya kay ate. Gusto ni Zhao Jianren na iligtas ang 2 bata, para mapalapit kay Shenliru. Pero ayokong mangyari iyon. Mga bata, gusto niyo pa ba ng lahat ng merienda? Opo, nagsisimula na ang klase ni Teacher Lin. Pulang payong. Bain Isel. Bain Isel. Pagkatapos kumain, humiga sa banig. Humiga sa banig. Matulog sa kabaong. Tapos sabay-sabay na ilibing sa bundok. Naintindihan mo na ba? Gawin mo nga. Kapag nagugutom o nauuhaw, hanapin si Bayaw. Huwag mamitas at huwag kumain ng kung ano-ano. Lubos akong nalulugod. May isa pa. Kapag ang 2 batang ito ay nakakain na ng nakalalasong kabute, susugod ako at susundutin ang lalamunan nila para iligtas sila. Dapat lang na magpasalamat sa akin si Shenliru. Jack and Poy. May mali rito. Ilang oras na ang nakalipas. Gabi na. Ang 2 batang to, bakit hindi pa sila kumakain ng nakalalasong kabute? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Bata ka. Saan galing itong cake? Hindi ba dapat kayo kumain ng nakalalasong kabute? Binigay ito sa akin ng bayaw ko. Bayaw. Lintao. Sinira mo na naman ang plano ko. Tulungan niyo ako. Hulihin ang mga human trafficker. Tulungan niyo ako. Hulihin ang mga human trafficker. Tulungan niyo ako. Hulihin ang mga human trafficker.
Tulungan niyo ako. Nahuli na ang mga human trafficker. Magaling ang ginawa mo. Leroux, sa wakas ay kasama na kita. Muli. Nang. Bitawan mo ako. Sa wakas ay nakita na kita. Leroux. Hindi ba ito yung masamang tao na nanggaganso? Paano siya nakalaya? Kamrad Leroux. Hayaan mong ipakilala ko muna ang sarili ko. Ako ay mula sa Cotton Mill 1. Ang acting director ng workshop 2, si Zhao Jianren. Ang buwanang sahod ko ay 62 yuan at 5 jiao. Dagdag pa, 5 piso para sa allowance. Matuwid ang aking pamumuhay. Mahal ko ang pamilya. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Leroux. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Sama ka sa akin. Okay ba? Bitawan mo ako. May lalaki na ako. Leroux. Silintao na iyon. Ano ba ang maganda sa kanya? Isa lang siyang hamak na tao. Sama ka sa akin. Okay ba? Ang lalaki ko ang pinakamagaling. Zhao Jianren. Kung magtatangka ka pang guluhin ako, si pa ang aabutin mo. Leroux. Ano bang mahika ang ginawa ni Lintao? Sa kanya. Kailangan nating humanap ng paraan para patayin siya. Pero, medyo kakaiba ang batang to. Halos mabulok na ako sa kulungan dahil sa kanya. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng mapag-utusan na papalit sa akin. Lintao, dahil sa'yo ang lahat ng to. Dahil sa'yo kaya ako nakulong. Wala na ang sandigan mo. Sisiguraduhin kong malilintikan ka sa akin. Per. Sino ka? Lumayas ka sa harap ko. Zixia. Pinapunta ako ng bayaw mo. Para bigyan ka ng magandang regalo. Salamat, kuya. Kuya, kumain ka ng cookie. Hindi pwede. Nakalimutan mo na ba ang sabi ni kuya mo? Naalala ko. Huwag kumain ng hindi mo alam. Pero ito, binigay ni kuya mo. Ang tanga mo naman. Hindi ito galing sa bayaw ko, halata naman. Akin na iyan. Ang sarap nito ah. Anong tinitingin-tingin nyo? Kayong dalawang pasaway. Napakahalaga ng biskwit na to. Tapos kakainin nyo lang. Akin na lang lahat to. Ang cream cake na binili ni kuya ay mas mabango pa dito. Pwede mo bang ibahagi sa akin ang iyong cream cake? Maglalaro tayo ng statue game. Sino ang mananalo? Ang cream cake na galing kay kuya ay mapupunta sa kanya. Kailangan kong manalo. Ano nang ginagawa ni Uncle Er? Siguradong gusto niyang makipaglaro sa atin si Uncle Er. Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo. Takpan ka ng kumot. Hindi malamig ang tiyan mo. 1, 2, 3. Manika. Huwag kang gagalaw. Tao Leroux, may sasabihin ako sa iyo. Simula ngayon, huwag mo nang bibigyan ang mga kapatid ng mga pancake na gawa sa ligaw na gulay. May namatay na. Buong pamilya ni Shen Jianjun ang bumagsak. Wala nang hininga. Xiao Li. Xiao Xia. Gising na kayo. Huwag niyo akong biruin, ate. Hindi makagalaw. May masarap na pagkain kung mananalo. Gusto ko sanang makausap si ate. Ang cream cake. Lintao, ano na ang gagawin natin dito? Ipadala agad sa ospital. Anong ospital pa? Naitakip na ng puting tela. Siguradong matigas na ang katawan. Nakakagulat talaga. Hindi ko alam kung ano kinain nila. Nawala silang tatlo. Nakakalungkot talaga. Leroux, makiramay ka. Maghanda na kayo ng libing. Sistema, anong nangyari? Hindi ko binago ang kwento ng nakalalasong kabute. Host, Shenzili, Shenzixia. Normal ang vital signs. Gising na kayong dalawa. Hindi niyo ba nakikita na umiiyak na sa pag-aalala ang ate niyo? Lintao. Huwag ka nang umarte. Ikaw na bata ka. Ginawa mo yan para lang sa 2 piraso ng pagkain. Pinatay mo ang 2 bata. Tao ka pa ba? Subukan mo lang ulit na magsalita ng kung ano-ano. Hindi mo pa rin aminin. Ito ang ebidensya. Kaninang umaga nakita ko si Lintao sa bukana ng baryo. Pinapakain ang 2 bata sa ilalim ng malaking puno. Akala ko pa naman ay naaawa siya sa kanila. Yun pala ang dahilan. Ay para lasunin sila. Hindi ba't nagkakagulo pa sa bahay ni Lintao noong nakaraang araw? Sabi nila palihim daw na kinukuha
Ni Shenliru ang pagkain ni Lintao para ipakain sa kapatid niya. Kahit pag-aano siya kagalit sa loob-loob niya. Hindi ka rin pwedeng maglason. Masyado kang malupit. Itong tinapay, pwede ko bang ibigay sa mga kapatid ko? Bawal. Huwag mo nang ibigay. Sa mga kapatid mo ang tinapay na gulay sa susunod. Baka ayaw niyang manakaw ko ang pagkain. Para saktan ang aking mga kapatid. Siya ba ay isang taong napakalupit? Babala, natukoy ang pagkasira ng emosyon ni Shenliru. Ang paboritong halaga ay hindi normal na nagbabago. Tietze, anong nangyayari? Kung bumagsak ang paboritong halaga ni Shenliru, aalisin na ang host. Pakiusap, host, pakalmahin mo na si Shenliru sa lalong madaling panahon. Liru, kung kaya ngayong araw na lasunin ni Lintao ang dalawang bata, bukas ay kaya kanyang lasunin. Makipag-divorce ka na sa kanya. Ako na ang magtatanggol sa iyo. Kami lang dalawa ng asawa ko ang nag-uusap dito. Sumasayaw ka pa at kumakanta rito. Akala mo ba patay na ako? Lintao, hindi ko talaga ginamit ang pagkain ng pamilya. Yung mga pinag-ipunan ko mula sa sarili kong rasyon. Yun, para ibigay sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga inaasahan na malalason ko sila. Liru, nasaan ang dalawang bata? Sila lang ang... Nawala na sila. Nawala na sila. Nakalason ka ng bata tapos ang tapang mo pa. Dakpin siya. Hulihin niyo siya. Ano bang nangyayari dito? Bakit ang daming tao sa bahay namin? Gumagalaw si Tito. Natalo siya. Kayong dalawang bata. Ang galing niyo palang magstatwa. Ayos lang ba kayo? Nakakagulat naman kay ate. Naglaro lang kami. Kayo talagang dalawang bata kayo. Nakakagulat naman kay ate. Hindi na kami ulit maglaro. Ng statue game, hindi ba ninyo muna ako dalhin sa ospital? Zylie, Zixia, sino ang bumili ng biskwit na ito para sa iyo? Binigay ito ng masamang tiyo. Ninakaw ng tiyo. Kinain lahat, tapos bumula siya at nahiga na lang. Hindi natin pwedeng hayaang mahuli ni Lintao si Zhang Qiang. Siguradong ibebenta ako ng tangang iyon. System, I activate ang I want to fight 10 skill. Huliin niyo siya. Ang binti ko. Ang binti ko. Zhang Qiang, huwag kang tatakas. Sinong hindi tatakbo, tanga? Naimbestigahan na namin ng malinaw. Talagang si Zhang Qiang lang ang naglason. Buti na lang kaunti lang ang nailagay. Nakarecover ang matanda, pero hindi sigurado sa bata. Kasama, ano ang mga bagay na ito? Si Zhang Qiang lang ba ang gumawa ng lahat ng ito? Wala na siya sa sarili. Hindi na siya makakapagsalita pa. Pero patuloy naming susubaybayan ito. Maaari na kayong umuwi. Siguradong may kinalaman ang batang to rito. Tao Je. Patawad. Alam kong mali ako. Nagduda pa ako sa iyo. Gusto mo pa rin ba ako? Ganun ba kaliit ang tingin mo sa akin? Basta't mayroon pa rin kayong pagtingin sa akin. Huwag na lang kayong mag-alala. Ako na ang mag-aalaga sa bata. Umuwi na kayo. Siyak-siya. Zylie, Zixia. Halika. Bayaw. Bayaw. Ano ang gagawin kapag hindi nakikinig ang bata? Suntukin mo lang. Halika. Saklolo. Pinapalo ang bata. Kawawa naman. Siguradong namula na ang puwet niyan. Hindi man lang tayo tinulungan ni Bayaw. Ang sama talaga ni Bayaw. Hinayaan lang tayong paluin ni ate. Silang dalawa, kailan pa naging ganyan ka-close ang relasyon natin? Sekreto. Pamilya. Kumakain ng magkakasama. Ate, namimiss ko na sina mama at papa. Iniwan na ba tayo ni na mama at papa? Hindi mangyayari yan. Sila, hindi nila tayo iiwan. Tama. Baka ang mga magulang inyo.
ay yumaman na sa Hong Kong. Pagdating ng panahon, sasakay sa maliit na sasakyan. At biglang dadating na may kargang mga regalo. At uwi na, di ba? Talaga. Kailan ba kayo dinaya ng bayaw nyo? Ang bait talaga ni bayaw. Halika, kumain ka. Binabati kita, host. Nalagpasan na ni Shen Liru ang ika-80 antas. In love na si Shen Liru sa host. Pagbutihin mo pa, host. Jiang Wo. Matagal na tayong hindi nakauwi. Hindi ko alam kung kilala pa ba tayo ng mga bata. Nasa bayan na ako. Patawag mo sila dito. Ang mga utang natin sa mga bata nitong mga taon ay unti-unti nating babayaran. Ikaw ay Tito. Sa wakas, nakabalik na kayo. Si Liru, siya. Si Liru, siya nitong mga taon. Ang hirap talaga ng buhay niya. Ano? Sinasabi mong ikinasal si Liru kay Lintao. Yung tambay na walang kwentang lalaking yon. Hindi lang yon, Tito. Pinilit lang ni Lintao si Liru na pakasalan siya. Si Lintao mismo, wala namang pera. Walang-wala na kami. Gusto na nga nilang ibenta si Liru para kumita. Kung hindi ko lang pinigilan ng buong lakas ko. Si Liru, baka matagal na siyang. Ngayon, kasama niya si Lintao. Araw-araw, puro butil at gulay lang ang kinakain. Nangayayat na siya ng husto. Nakikita ko palang nasasaktan na ako. Hay nako, ang walang hiya. Aking kawawang anak. Halika na. Pupunta tayo sa pamilya Lin ngayon. Ililigtas natin si Liru. Kailangan itong diborsyo. Diborsyo. Tingnan natin kung ano pa ang maipaglalaban mo sa akin. Liru. Nakauwi na ang mga magulang mo. Malapit na sila sa bukana ng baryo. Umuwi ka na agad. Sinasabi ko sa iyo, Binibining Shen. Ikaw na ngayon ang pinakamamahal na anak ng isang mayamang negosyante sa Hong Kong. Hindi mo naman siguro tatalikuran ito. Hindi mo na ako gusto. Dahil isa lang akong hamak na taga-probinsya, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Noong panahong mababa ang tingin sa akin. Ikaw lang ang nagpahalaga sa akin. Pinakasalan mo pa ako. Napakabuti mo sa akin. At pati sina Zili at Sixia. Itinuturing ko kayong parang tunay na kapatid. Lintao. Sa buhay na ito, ikaw lang ang kinikilala ko. At ikaw lang din ang kinikilala kong kuya. Ang kuya ang pinakamaganda sa lahat. Paano kung hindi ako magustuhan ng biyenan ko? Ano ang gagawin ko kung hindi nila ako magustuhan? Ano ba ang pinagsasabi mo? Napakagaling mo. Siguradong magugustuhan ka ni na mama at papa. Tama ka naman doon. Ang isang lalaking kasing galing ko. Mahirap nang makahanap ng katulad ko. Nandyan na sila. Mama. Nanay. Mga anak ko. Nahirapan kayo. Patawad na, mga anak ko. Simula ngayon tayong pamilya. Hindi na maghihiwalay. Tama. Tatay. Ito. Ang lalaki ko. Siya sa akin. Mabait. Ikaw si Lintao. Magandang araw, biyenan. Huwag mo kaming tawaging. Hindi ka karapat-dapat. Ang mga ginawa mong kasamaan. Sa anak ko. Alam na naming lahat. Mahal kong anak. Kailangan mong hiwalayan iyan. Mama, papa, baka mayroon kayong hindi naiintindihan. Liru. Tama ang sinabi ni na tito at tita. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo kina nanay at tatay? Liru, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Kilala siya sa baryo bilang isang tambay. Wala nang ginawa kundi magpakatamad. At makipag-away. Magdurusa ka lang kung sasama ka sa kanya. Mabuti na lang. Hindi pa kayo kasal. Kaya pwede na kayong maghiwalay agad. Nga, Liru. Tignan mo si Xiao Zhao. High school graduate. At isa pang lider sa pabrika. Batang matagumpay. Makinig ka. Makipaghiwalay ka na kay Lintao. Hindi ka sasaktan ng mga magulang mo. Liru, totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Basta't pumayag ka. 3 malalaking bagay. 36 na paa. 1,000 pisong dote. Sisiguraduhin kong magiging magarbo ang kasal mo. Babae. Siguradong iiyak ka na sa tuwa niyan, di ba? May sakit ka ba sa utak? Sa harap ko pa talaga pinagnanasaan ang asawa ko. Akala mo ba wala ako rito? Sa harap pa talaga ni na tito at tita. Naglakas loob kang saktan ako. Kailangan ko pa bang mamili ng oras para saktan ka?
Kailangan ko pa bang mamili ng oras para saktan ka? Anong 3 gamit na dote lang yan? Kung makapagsalita ka parang wala kaming ganyan. Lintao. Pero, talaga wala tayo. Sabi ko meron. Hindi ko kailangan ng patunay. Sino bang hindi nakakaalam na ikaw ay isang kilalang tambay? Walang-wala. Paano mo bibilhin? Ano na? Gusto mo bang makipagpustahan? CJ, pustahan kung pustahan. Kapag nanalo ka, ako si Zhao Jianren ay luluhod at yuyuko. At tatawagin kang lolo. Pero kapag natalo ka, makipaghiwalay ka agad kay Liru. CJ, deal. Hoy, bata. Hihintayin kita. Lumuhod ka at mag-prostrate sa harap ko, tawagin mo akong lolo. Tingnan natin kung anong mga pakulo ang kaya mong gawin. Ayos ka lang ba? Ano na ang gagawin natin? Lintao, nasaan ang 3 mong aso? Hindi kaya nagtago sila sa lungga ng daga? Bakit ka nagmamadali? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ang lambot. Parang nakaupo sa ulap. Kuya Tao. Kaya pala noong mga nakaraang araw. Pinapalabas mo ako para lang dito. Para lang sa mga ganito. Ito lahat ay pinaghirapan ko. Sa pag-aayos ng appliances. Kumusta naman? Mukhang maganda ito. Alaynan. Nadagdagan ng 5 ang paghanga ni Shen Liru. Kasalukuyang favorability score, 85. Naka-unlock na ang skill na foreign language mastery. Kahit anong wika pa yan. Ang galing mo talaga. Ano pang tinutunganga mo riyan? Hindi ka pa baluluhod at magmamano para tawagin akong lolo. Lintao. Huwag kang sobrahan sa pang-aapi. Hindi kaya. Ang pinuno ng pabrika ng tela ay hindi tumutupad sa kanyang salita, na maliit na basura. Hindi tumutupad sa salita, ay hindi parang isang lalaki. Nakakahiya. Sabi ninyo si Zhao Jianren ay bata pa pero magaling. At bagay na mapapangasawa. Pero ang sarili niyang mga taya, hindi niya tinutupad. Ang ganitong tao, paano makukumpara kay Tao J kahit kaunti? Xiao Zhao. Ang lalaki, nagsasalita. Ang binitawang salita ay hindi na mababawi. Hindi ako tatalikod sa aking pangako. Ang matandang to. Pag nakuha ko na si Shen Liru, sisiguraduhin kong papatayin ko kayong lahat. Lolo, ano ang sabi mo? Pakilakasan, hindi kita marinig. Lolo. Apo. Tumayo ka na. Huwag mong harangan ang biyanan ko. Sa pagtingin sa bagong bahay, noong nakaraang buhay, si Lintao ay isang palaboy hanggang mamatay. Paano niya makukuha ang mga gamit na ito? Kaibigang Lin. Binabati kita. Nagdesisyon na ang nasa itaas. Natanggalin ang pagiging pamilya ng tumakas mong kasintahan. Magaling, Lintao. Magaling. Sa wakas ay magkasama na tayo. Naiparating ko na ang mensahe. Hindi ko na kayo guguluhin. Sa inyong muling pagsasama-sama ng pamilya. Samahan ko na kayo. Siya, isang palaboy lang. Hindi lang kilala ang gobernador. Nakakakuha pa ng ganito. Mga mamahaling appliances na hindi ko makuha. Makatuwiran ba ito? Tito. Tita. Si Lintao ay dati lang nagkukumpuni ng sasakyan ng mayor. Ang mga gamit na ito ay siguradong hiniram lang niya sa mayor, di ba? Hindi ba panloloko na ito? Puro kasinungalingan. Huwag na huwag kang magpapakasal sa ganyang tao. Nay, hindi ganyan si Lintao. Ikaw, naloloko ka lang niya. Kayo dito, ano ang pinag-uusapan ninyo? Boss, it is not good. Dayang Trading Company sent. The trade representatives have arrived at the guest house. So fast. Where's the translator? The translator we brought back. He is not acclimatized. Dinala na sa ospital. Sa ngayon, hindi muna makakahanap ng marunong mag-Ingles. Ano, ito ang susi natin para makapasok sa pandaigdigang merkado. Bilyon ang halaga. Kung hindi magkasundo, ubos ang kumpanya. Kumusta ka? Mabuti naman ako, salamat. At ikaw? Hindi na sayang ang pag-ensayo ko sa pagbigkas at gramatika, matapos akong mabuhay muli. Baka hindi mo alam ang iliso. Tingnan mo kung paano kita dudurugin. Tito, tita, medyo marunong ako sa Ingles. Ayos, ang antas lang ng grade 3. Nandito ka para magpasikat. Ang galing mo, Zhao.
Sa oras ng pangangailangan, maaasahan ka. Hindi nga nagkamali si tita sa iyo. Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Foreign language lang yan, di ba? Ano nang mahirap dyan? Kailangan lang ng bibig. Lintao. Hindi ito ang oras para magyabang. Lintao, huwag ka nang magsalita. Kung ganoon na nga, sabay na tayo. Mamulat ka sa katotohanan. Hayaan mong makita mo mismo. Kung paano ko. Napahanga ang mga dayuhang kliyente sa Ingles ko. Siguradong mahihiya ka sa sarili mo. Yamamoto, maligayang pagdating. Maupo po kayo. Kumusta? Ang pangalan ko ay Zhao Jianjian. Maligayang pagdating sa Daxia. Kailangan lang natin ng mga produktong pasado. Hindi pasado, hindi natin kailangan. Huwag sayangin ang oras natin. Ano bang sinasabi ng batang hapon na ito? Xiao Zhao. Siya ba ang nag-uusap tungkol sa presyo? O titingnan ang sample? Ito. Ako. Siya. Sinabi niya. Sabihin mo. Sabi niya. Bilisan mo, tawagin mo na ang interpreter. Huwag mong sayangin ang oras ko. Xiao Zhao. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Ito ay deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Zhao Jianren. Sige na, sabihin mo na. Kung kaya mo, ikaw na lang ang gumawa. Kung kaya ko. Ako na ang gagawa. Sige na, gawin mo na. Gamitin ang kasanayan sa wikang banyaga. Matagumpay na naload ang kasanayan sa wikang banyaga. Umalis ka dyan. Magsisimula na ako. Magpasikat. Ginoong Yamamoto. Ako si Lintao, ang inyong tagapamahala. Ako ang magiging gabay ninyo ngayon. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. Ang makinis na glaze na ito. Tingnan ninyo, tignan mo, dito sa paligid. Ang kintab nito. Napaka-perpekto. Siguradong pulido ang kalidad nito. Ang ganda ng dating sa ilalim ng liwanag. Tignan mo dali. Yamamoto-sensei. Salamat sa magandang pagtutulungan. Mag-iingat po kayo. Lintao, kailan ka pa natutong? Maghapon. Ang galing mo pa magsalita. Lisa, tungkol dyan. Ito yung teacher na maganda mula sa bansang Sakura. Ang magandang teacher. Hawak kamay at bibig sa bibig sila, na nagtuturo sa akin ng malalim. Mahirap talagang hindi matuto. Sila ay mababait pa. Paano niya natutunan ang Japanese? Ang galing mo pang magsalita. Nakakainis talaga. Ang galing, napakahusay. Ginoong Lin. Ang galing mo maghapon kanina. Tamang-tama ang mga salita. At natural ang bigkas. Kahit ako na nag-aral sa Japan. Kahit ang mga may 5 taong karanasan ay mapapahiya sa kanya. Tito, nakatsamba ka talaga ng ginto. Kanina, pinilit niya si Yamamoto na maunang magtaas ng presyo. Sa transaksyong ito, makaka-extra tayo ng 50,000 dolyar. Taoje, ang galing mo. Malaki ang maitutulong ng batang ito. Ikaw. Papa, sino po ang babaeng ito? Siya ang anak ng pamilyang Xi. Si Miss Xi Mingxiu. Siya rin ang aking pinakamahalagang kasosyo. Lin, pinahahalagahan kita. Ikaw, hindi ka ba tututol na maging gabay ko? Hindi. Si Kuya Tao ay abala at walang oras. Miss Xi, humanap ka na lang ng iba. Ginoong Lin, ano sa tingin mo? Ang mga mata ng babaeng ito parang may humahatak. Napakalandi. Binibining Xi. Binibining Xi. Siguro, humanap ka na lang ng iba. Xi. Kabisado ko. Na ang lugar na to. Gusto nyo ba, ako na lang ang maging tour guide nyo? Siguradong mag-enjoy. Sino ka ba? Lumayas ka. Taoje. Paumanhin. Hindi ko alam na ang mga magulang ko talaga ay pipilitin akong hiwalayan ka. I offered my heart to the bright moon. But the bright moon shone on Stitch. Ganyan sinabi ng mga magulang mo tungkol sa akin. Masakit ang dibdib ko. Masakit ang dibdib ko. Hayaan mong haplusin ko. Hindi sapat na haplusin lang sa ibabaw. Taoje, ikaw. Masamang tao.
Naiinis ako sa iyo. Nadagdagan ng 5 ang approval rating ni Shenliru. Ang kasalukuyang paborable na halaga ay 70. Kasanayan, mata ng pagkilala sa kayamanan. Naka-unlock na. Hanggat ito ay isang kayamanan. Kahit nakabaon sa hukay ng dumi, hindi ito makakataka sa iyong paningin. Ginoong Lin, ang night market ay napakadelikado. Kailangan mong protektahan ako. Kayo pong dalawa, tingnan ninyo ang paninda. Mahalagang paninda. Ilabas ninyo para makita. Pamana pa sa ninuno. Kung hindi lang kailangan ng pamilya ko ng pera para sa gamot, talaga namang hindi ko ito isusuko. 3 buwan ko itong pinatanda. 2,000 lang ang nagastos ko sa materyales. Tignan mo. Mukhang totoo. Elmath, matagal na tayong di nagkita. May alam din ako ng kaunti sa mga antigong ito. Gusto mo ba? Tutulungan kitang suriin ito. Napakamanipis ng katawan nito, parang papel. Napakahusay ng pagkakapinta sa ilalim ng glaze. Bahagyang namumula ang kulay nito. Salamat, binibini. Tama ang iyong pagsusuri. Ito ay tunay. Boss. Magkano? Dahil gusto mo talaga, binibini. Ako ay magbebenta kahit masakit sa puso. 3,000. Gamitin ang mata ng tagasuri ng kayamanan. Huwag kang bibili. Pek ito. Ano? Pek. Totoo. Ikaw na probinsyanong tambay. Alam mo ba kung ano ang antike? Elmath, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang malaking manloloko. Wala kang sinasabing totoo. Ang kasamang ito ay eksperto. Itong gamit ko ay ilang eksperto na galing sa probinsya. Ang palihim na tumingin. Garantisadong tunay ito. Kung hindi lang sana kailangan ng pampagamot sa bahay. Ang hirap bitawan. Ginoong Lin. Sigurado. Ka na ba? Nasabi ko na ang dapat sabihin. Kung talagang gusto mong magwaldas ng pera, wala na akong magagawa. Susunod ako sa iyo. Naaalala ko noong nakaraang buhay ko. Mayroon akong kaparehong tasa ng manok na ito, na nabili ng 200 milyon. Ayaw ni Xi Mingzhu. Sakto, nakakuha ako ng magandang deal. Miss Xi, huwag kang magsisi. Boss. Binili ko na. Boss, ang inyong plato. Na porselanang asul at puti. Kapag ibinenta ko, 2 bilyon ang halaga. Tingnan mo. Mukhang kawawa. Nasa kamay mo na ang pagkakataon. Hindi mo pa rin mahawakan. Talagang nakakatuwa. Binabati kita, Ye. Zhao. Nagastos ka ng 3,000 piso. Para bumili ng peking bagay na 2 piso lang ang halaga. Nagsisinungaling ka. Huwag ka munang magmadali. Tingnan mo yung nasa ilalim. Tingnan mo, ang salitang ginawa sa itaas. May mga berba. Ito naman. Pagkatapos ng pag-ukit ng makina, hindi ito pinakinis. Nakakalito. Paano kung totoo pala? Sinulat niya ito gamit ang kamay. Ang mga guhit ay bilog at makinis. Wala nito ang mga iyon. Talaga nga. Impossible. Hindi, impossible. Ang pera ko. Ang pera ko. 3,000 piso. Nawala lahat. 3,000 piso. Ang pera ko. Lin, thank you so much today. If it were not for you, in my 3,000 yuan would have gone down the drain. 3,000 yuan for Miss C. It is not that much money, is it? Tama. Pero ayoko ng niloloko. Tapos, bibigyan kita ng regalo. Anong gusto mo? Pag-isipan mong mabuti, kahit ano pa yan. Babala, bumaba ng 10 ang favorability ni Shenliru. Kasalukuyang favorability 80. Ako, bakit bumaba na naman ang favorability? May nangyayari. Shenliru, wala kang silbi. Siya naman talaga ang mali. Bakit ka nagtatago? Naisip mo na ba? Kung gayon, bakit hindi? Ibigay mo sa akin ang jade bracelet na nakuha mo. Ibibigay ko sa asawa ko. Ikaw. Ang asawa mo lang ang nasa isip mo. CJ. Ibibigay ko sa iyo.
Bakit ka nandito? Tamang-tama. Dali. Ito. Ito. Ano sa tingin mo? Magkano ang bracelet na to? Hindi naman mahal. 300 piso lang naman. 300 piso. Isauli mo na sa kanila. Suotin mo na lang yan. Kung ano ang meron ang asawa ng iba. Dapat meron din ang asawa ko. Pareho kayong mahusay ni Zhao Jianren. Bibigyan ko kayo ng 10 araw. Kung sino ang unang makakaipon ng 10,000 at makakapatunay ng kanyang kakayahan, siya ang papayagan kong pakasalan si Liru. Ang yaman sa susunod na 10 taon ay nasa isip ko na. Ano ang panlaban sa akin ni Lin Tao? Si Shen Liru ay nakalaan para sa akin. Lin Tao, pinapayuhan kita. Sumuko ka na. Hindi mo ako matatalo. Paano mo nalaman kung hindi pa tayo naglalaban? Matigas ang ulo mo hanggat hindi ka napapahamak. CJ, gusto ko yan. Kung gayon, hayaan kitang matalo ng buong puso. Taozi. Sa gabi, ipapalabas ng grupo ang Lucian Love. Tandaan mong isama ang iyong asawa. Narinig ko na ang mga karakter sa loob ay napaka-fashionable. Nga. Romance on Lucian Mountain. Ito ang pelikulang kumita ng mahigit 100 milyon noong dekada 80. Katumbas na rin yan ng panonood ng isa sa bawat 2 tao. Dahil sikat ang pelikulang ito, siguradong mabili ang mga damit na suot ng bida, di ba? Kumusta? Tingnan mo lang. Ito. Tingnan natin. Miss, tingnan niyo po. Maganda ito. Kuya Tao. Ang laki ng laylayan ng pantalon na ito. Diyos ko, walang bumibili. Baka kailangan nating baguhin. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Tignan mo nga. Ang luwang ng laylayan pangwalis na. Masusuot ba to ng tao? Itong pantalon na to. Pangwalis ba sa kalsada? Lin Tao, sasabihin ko sa'yo Nakuha ko na ang halagang ito. Siguradong talo ka. Kung ako ang tatanungin, malaki talaga ang kakayahan ni Renje. Nakalusot siya sa pabrika, at basta na lang. Nakakakuha ng mga depektibong produkto. Inaayos lang niya ito at ibinebenta. Kayang-kaya nitong magdoble o triple. Ang mga tao, nag-aagawan pa riyan. Lin Tao, tingnan mo. Malinaw na ang resulta. Huwag ka nang magsayang ng oras dito. Sumuko ka na. Kung hindi, nakakahiya. Huwag kang magmadali. May 3 pang araw, di ba? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Tara na. Kuya Tao, ano na ang gagawin natin? Ito na ang huling araw. Hindi pa nabebenta. Bakit hindi tayo magtanan? Kahit kailan, hindi ako papayag na mapunta kay Zhao Jianren. Mukha bang matatalo ang lalaki mo? Huwag kang mag-alala. Lin. Ang mga paninda mo. Maganda ang tabas at kalidad nito Gusto mo ba? Magmakaawa ka sa akin. Bibilhin ko lahat para sa iyo. Ang hubog ng katawan. Ang dating. Hindi ba ito ang pinapangarap kong modelo? Isi. Gusto mo bang tumulong? Tingnan mo ito, tingnan mo. Kaparehong damit ng pelikulang Lucian Love. Isuot mo ito, at ikaw na ang bida. Ang pinakamagandang lalaki. Halina kayo, tingnan ninyo. Hayaan ninyo akong isang dalagang maharlika. Gawing modelo sa kalsada. Lin, ang tapang mo talaga. Ang ganda mo dito. Hayaan mong makita nila. Sayang naman. Ang ganda ng suot mo, Miss C. Lin Tao. Lumipas na ang mga araw. Bakit hindi ka pa nagbubukas? Liru. Ito ang 3,000 kinita ko. Tito. Tita. Si Lin Tao ay isang walang kwenta. Sumama si Liru sa kanya. Sanay ka lang sa hirap. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero wala kang silbi. Liru, makinig ka. Sumama ka kay Xiao Zhao.
At sumama ka sa amin pabalik sa Hong Kong. Huwag. Makakasama ko na si Lintao. Lintao. Kung lalaki ka, maging responsable ka. Lumayas ka sa buhay ni Liru. Dito na. Katulad ng sa pelikula. Dito nga. Ibigay mo ito sa akin. Ito sa akin. CJ. Ito. Kamrad Zhao. Ito naman. Sakto. 10,000 1,000 yuan. Natalo ka. Impossible. Ako ang bida. Paano naman ako? Matatalo sa iyo, isang hamak lang. Siguradong peke. Lahat peke. Xiao Zhao. Ikaw din ay isang napakahusay na tao. Okay lang kung natalo ka. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Nga. Napakabata mo pa pero marami ka nang nagawa. Siguradong makakakilala ka pa ng mas magandang babae. Tumigil ka na nga. Paulit-ulit ninyong sinasabi na naniniwala kayo sa akin. Pero sa huli ang anak ninyo, nagpakasal sa taong ito na walang kwenta. Bulag lang kayo. Mga mapagkunwari. Zhao Jianren, paano mo nasabi sa amin ang ganyan? Walang galang. Tito, tita, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na. Kasalanan mo lahat. Ikaw ang may gawa. Tapos na ang lahat. Ako ang tunay na lalaking nakatakda. Kumain ka pa nito. Salamat, ma. Leru. Bukas, aalis na tayo pabalik ng Xianjiang. Sasama ka ba kay nanay? Ako. Leru. Ikaw ang panganay. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakamahirap na pinagdaanan. Ina, pinakasorry ako sa'yo. Kung masasabi, na totoo kang masaya. Kasama si Xiao Tao. Suportado ka ni nanay. Salamat, nanay. Tatay. Dahil kayo ang biyenan ko. Sasabihin ko sa iyo ang mga salitang galing sa puso ko. Ang reforma at pagbubukas na ito. Ang mainland ay unlad ng husto sa loob ng 10 taon. Bakit hindi mo? Isasaalang-alang na ilipat ang bahagi ng iyong focus. Napakagaling. Hindi ako nagkakamali sa iyo. Talagang matalas ang iyong paningin. Ikaw na manugang. Halika. Tawagin mo akong biyenan. Tatawagin kitang kapatid. Magkaiba tayo ng tawagan. Parang magkapatid. Tama, titingin sa kanila. Ang iyong pamangkin. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alagaan mo siyang mabuti para sa akin. Walang problema. Sige na. Kuya Tao, gumising ka. Gumising ka, Kuya Tao. Kuya Tao. Uminom ka ng sopas para mawala ang hilo. Kuya Tao. Kuya Tao. Ito yung kaparehong damit sa pelikulang Lucian Love. Yung damit na ikaw ang gumawa. Sinusuot ko ito. Bagay ba sa akin? Bagay ba sa akin? Okay, maganda. Binabati kita, host. Ang affection value ni Shen Liru ay umabot sa 100. Tinitingnan kanya bilang pinakamamahal. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Gusto ko nang kumain ng karne. Host, tapos na ang iyong misyon. Maaari mong piliing tanggapin ang 10 bilyon at bumalik sa iyong orihinal na mundo. Mula ngayon, magkakaroon ka ng kayamanang kasing laki ng isang bansa. At mararating mo ang rurok ng iyong buhay. O maaari mong talikuran ang gantimpala. At manatili dito habang buhay. Kasama ang iyong minamahal. Host, mangyaring. Gumawa ng pagpili sa loob ng 60 segundo. Nagsimula na ang countdown. 10 bilyon. Mahirap talagang tanggihan yan. Bahala na sa 10 bilyon mo. Gusto ko lang. Mamuhay ng matiwasay. Makakaasa ka na, mama.
Ang panganay mong pamangkin. Aking anak. Sa iyo ko na ipinagkakatiwala. Huwag kang mag-alala. Ate, kuya. Hinding-hindi ka namin malilimutan. Sir, madam, aalis na kami. CJ. Aalis na kami. Nay, Tay. Alagaan niyo po ang sarili niyo. Bumalik-balik po kayo lagi. Mag-ingat po kayo. Sige na. Pa. Ayos lang. Ang lupang ating tinatapakan ay may libu-libong taong ugat. Sa madaling panahon, matatayog na gusali ang tutubo mula sa lupa. Ang mga ilaw ay mas maliwanag pa sa mga bituin. Sa panahong iyon, kahit gaano pa kalayo ang narating ng isang tao, susundan pa rin niya ang liwanag upang mahanap ang daan pa uwi.